Isipin mong isang araw nagising ka at natuklasan mong ang kapatid mo pala ang tunay na bayani ng mundo. Samantalang ikaw, ang tila hanggal sa pamilya, ang nakatanggap lamang ng titulo at korona, parang intern na na-promote ng hindi sinasadya. Nakikita mong ang pamilya mo, mga kaibigan mo, pati na ang asong virtual mula sa baryo ay lumilipat sa mas magandang lugar, sa sikat na isekai, at napapaisip ka, teka, wala bang plan B? Tapos isipin mong ibinalik ka sa nakaraan na may pagkakataong ayusin ang lahat, pero may isang detalye, may mapanuring mata na nakatingin sa iyo, parang tsismos ang kapitbahay na walang tulog. Ito ang simula ng ating paglalakbay, isang bayaning nabigo, isang kapatid na babae na mas karapat-dapat sa pagkilala kaysa kay Batman, at isang mundo na malapit nang ulitin ang katapusan mula sa simula. Sa tingin ninyo, paano kaya makakaraos ang tanggang ito na bayaning bigo sa buong kwento? Iyan ang ating sama-samang aalamin. Patay na ang lahat. Sa gitna ng digmaan, isa lang ang nakakapagsalita. Tinutulungan siya ng kanyang kapatid na babae, na humihiling sa kanya na magpakatatag. Sa harap nila ay nakatayo ang isang halimaw na nanunuya sa lugar na ito. Ang makita ang mga mahihina na nagpupumiglas para sa kanilang buhay habang nanunood lamang ay parang kung ito ay sa isang pelikulang Hollywood, tiyak na may magsasabi na huminto muna para magbenta ng popcorn. Pinatatahimik siya ng salamangkero sa pamamagitan ng isang apoy, pero walang epekto ang mahika sa kalaban, at inuutusan sila ng nilalang na lumuhad. Kaya, tumama agad sa kanila ang kapangyarihan ng halimaw. Agad silang natamba kahit parang imposible. Gaano man kalakas ang kapangyarihan, hindi ito kayang abutin. Imposible talagang talunin ng masamang Diyos bilang isang tao. Seryoso, parang RPG laban, kung saan nakalimutan ng manlalaro na isuot ang tamang armas. Sabi ng kapatid kay Fiona na bibigyan niya ito ng sapat na oras para makatakas, pero tumanggi si Fiona, pinulot ang kanyang espada mula sa lupa. Lumingon siya, nagulat nang makita ang kanyang kapatid na tumayo. Magwawakas ang mundo kung hindi nila siya matatalo dito. Kung hindi man mapatay, kahit man lang sanay may sara nila siya kasama ng iba pang banal na kapangyarihan ng espada. Sumigaw ang kapatid sa pagtutol dahil ang paggawa noon ay makakasira sa kanyang kaluluwa. Kasing hirap hanapin ito ng bakanteng Starbucks ng alas 8 ng umaga, pero humingi ng paumanhin si Fiona. Dahil aalis siya at iiwan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, kahit mangyari yon, gusto pa rin niyang protektahan ang mundong ito. Sumisigaw ang kanyang kapatid habang naghahanda si Fiona na gamitin ang kanyang kapangyarihan gamit ang espada. Isang malaking pagsabog ang nangyayari, at matagumpay na naibabaon ang espada sa halimaw. Naglalabas ito ng isang malakas na sigaw, at unti-unting nawawala ang lahat habang nagpapalam si Fiona. Sobrang taas ng tensyon na kahit ang wifi ay mawawala ng signal dahil sa kaba. Kaya, ang kanyang kapatid ay nakatanaw lamang habang siya at ang halimaw ay naglaho. Ayon sa tradisyon, ang bayaning nagligtas sa mundo. Gray Shepherd, makoranahan sana bilang emperador. Naging emperador si Gray at ang bayani ng mga bayani, na may kasikatan at pera. Iginagalang siya ng lahat, ang pinakadakilang tao na nagpakadalubhasa sa mga lihim ng mahika. Siya ang nakaligtas sa mga bansa sa kontinente, nakatakdang maging dakilang emperador. Ito ay uri ng planong napakadelikado na kahit si Batman ay magsasabing, "Teka muna, kaibigan." Ngunit iniisip ni Gray na wala itong kabuluhan. Ang kanyang kapatid ang nagligtas sa mundo. Nais sana niyang protektahan siya at ang mga ngiti ng kanyang mga kasama, ngunit wala siyang nailigtas ni isa man sa kanila. Ang tronong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga katawan. Wala na ang lahat. Kalahati ng mundo ay inanod. Ginugol ni Fiona ang kanyang buhay sa pagtatakip ng isang halimaw na muling mabubuhay sa loob ng 1,000 taon. Ang katahimikan na naiwan ay nakakailang tulad ng kapag may nag-like ng litrato mo sa Facebook noong 2010. Galit na galit si Gray dahil hindi ito nangangahulugang tagumpay niya. Dapat may ibang paraan para magawa ang mga bagay. Magkakaroon siya ng kaalaman para sa kanyang paglalakbay upang iligtas ang mundo at ang masamang Diyos na kanyang sinuri. Wala siyang pakialam kung bawal ang necromancia. Hanggat kaya niyang buhayin si Fiona, handa si Gray na gamitin kahit ang kapangyarihan ng masamang Diyos. Ito ay imposible katulad ng pagmamaneho sa Los Angeles nang walang traffic. Kailangan pa ng kaunti, kaya niya sigurong mahanap kung ito ay sa kanyang mata.
Kung ito ay sa mata ng masamang Diyos, dapat ay posible. Sumigaw ang isang lalaki sa emperador na kumalma dahil kumakalat ang tsismis sa palasyo. Mga bagay tulad ng emperador din daw ang salamangkero ng masamang mata. Nang makita niya ang isang nakakagimbal na tanawin sa bilog ng mahika ng necromancia. Sa sandaling yon, kahit ang Netflix, hindi na nakapagsalita ang tagapagsalaysay ng dokumentaryo. Si Gray ito, matanda na, galit dahil pumasok ang punong ministro ng walang pahintulot. Natigilan ang punong ministro, nagtatanong kung ano ba talaga ito. Sa lupa ay may isang nilalang na tinatawag na kapatid si Gray, at sa gayon ang buhay ng punong ministro ay biglang nawala ng walang kabuluhan. Ang bagay sa lupa ay patuloy na tinatawag si Gray. Parang madali sa papel, pero sa praktika ay parang sinusubukang buuin ang kasangkapan ng IKEA ng walang manual. Matapos subukan ng ilang ipinagbabawal na mga oras sayon, matapos makuha ang mata ng masamang Diyos, siya pa rin. Bigo, hindi niya naibalik ang kaluluwa ni Fiona. Iniisip ni Gray kung ano ang ginagawa niya. Biglang may isang tinig na nagtanong kung gusto ba niya itong mabawi. May butas na lumitaw sa itaas niya, at nagtataka si Gray kung sino ang nagsasalita. Kahit pa isuko niya ang kanyang tagumpay o mawala ang kanyang buhay, may liligtas niya ang pinakamahalagang tao sa kanya. Kung nasa isang fast food place ito, ang desisyon na yun ay nasa seksyon ng pagsisisi sa menu. Kung gusto niyang isakripisyo ang lahat, ipakikita niya ang paraan. Iniisip ni Gray kung isa na naman itong masamang nilalang. Ngunit ayos lang sa kanya. Nawala sa sarili si Gray at pumayag dahil kailangan niya. Wala nang iba. Ang tanging hiling niya ay ang kaligayahan ng mga taong mahal niya. At kaya ang mundo ay naligo sa apoy at pagkawasak. Ang emperador ay naglaho, at ang huling nakita ng mga tao ay si Gray na tumatawa. Ang palasyo ay nilamon ng apoy habang ang lahat ay nawasak. Nang siya ay magising, siya ay nasa ilalim ng isang puno na puno ng mansanas. Ang nakaraang amoy na yun ay nagpaalala sa kanya na yun ang puno ng bruha. Kung tama ang kanyang natatandaan, susumpain siya kung puputulin niya ito. Sa anumang dahilan, naroon siya ng walang pahintulot. Tiyak na mapapahamak siya. Kung ito ay NFL, ang referee ay dapat sana ay nanawagan ng replay dahil parang may hindi nagtugma. Ang lugar na yon, nang makita niya, ay Carpe Diem. Iyon ang kanyang bayang hindi niya nakita sa mahabang panahon. Maraming tao ang nagtipon-tipon, naglalakad ng payapa. Sa kung anong dahilan, ang bayan ay pareho pa rin tulad ng naaalala niya. Kahit noong nilamon ito ng kadiliman dahil sa pagsalakay ng demonyo, isa itong uri ng misteryo na kahit ang algorithm ng TikTok ay hihingi ng tulong sa Reddit. Nagtataka si Gray kung bumalik ba siya sa nakaraan, kahit na ang ganoong mahika ay hindi dapat posible. Ngunit ito ay isang himala para maging posible ito. Noon lumitaw si Fiona na tumatawag. Siya noong bata pa lamang siya. Nagulat si Gray at napalingon nang makita siyang papalapit. Masayang ipinakita ni Fiona na nakakuha siya ng ilang tinapay mula sa panaderia. Napakabigat ng tensyon na halos mahahati mo gamit ang isang plastik na kutsara mula sa food court dahil sinabi niya na gusto pa niya dahil masarap ito noong nakaraan at nakakuha siya ng maraming sobra. Nagtataka siya kung ano ang kanilang hapunan hanggang ngayon. Hindi rin nila kailangang mag-alala tungkol sa almusal dahil sa sobrang dami ng pagkain. Tumakbo si Gray at niyakap siya, kaya nagtaka si Fiona. Sa pagtataka ni Fiona, umiiyak siya sa hindi niya malamang dahilan. Tinanong niya kung anong nangyari. Baka pinagmalupitan na naman nila siya. Umiling si Gray. Na-miss lang niya ito, yun lang. Gusto niya itong yakapin pa ng mas matagal. Sabi ni Fiona na hindi na siya bata, natatawa dahil miss na miss siya nito. Natatawa siya dahil nakakatawa talaga si Gray. Parang traffic yun sa I-405 ng alas 5 ng hapon. Bumalik si Gray sa nakaraan, inaalala si Fiona, ang tanging pamilya niya. Wala na siyang kailangan pa. Basta makasama niya sa kanya, sapat na yun. Pero syempre, hindi naman magiging ganoon kadali ang mga bagay. Nasa kay Gray pa rin ang mata ng masamang Diyos, at napaluhod siya dahil nakaramdam siya ng sakit doon. Parang nasusunog yun. Nag-alala si Fiona at sumagot si Gray na ayos lang siya, may sumasakit sa mata niya. Nagtataka siya kung bakit ngayon pa, pero may isang boses na nagsabing naglagay ito ng sumpa sa mata niya. Ang sumpang ito ang magdadala sa kanya sa kanyang kaharian.
Habang tumataas ang posibilidad na mangyari muli ang pangyayaring naging sanhi ng pagkamatay ni Fiona at ang posibilidad na mamatay siya ulit. Hahatulan si Gray, ngunit ito ay sumpa na pipigil sa kanya na maging inosente ngayon. Tinatanong ng bida kung talagang sumpa ito. Sapat na siyang nasiyahan doon, kahit na nagsasalita ang masamang tinig ng ganoon. Kung babalaan siya ng sakit sa panganib ni Fiona, hindi ito sumpa kundi isang biyaya. Nagpasalamat si Gray sa kanya, at nagmaktul ang tinig na ayos lang kung iyon ang kaso. Naglaho ang sakit sa presensya. Nagulat pa rin si Gray. Nakakatakot ito. Hindi niya alam kung ano o sino ito. Ayos na ang lahat sa ngayon. Sa pagkakataong ito, muling isusulat niya ang kasaysayan at pipigilan ang pagkamatay ni Fiona ng walang panghihinayang. Ito ang kanyang pinakadakilang layunin sa buhay na ito, at para makamit ang ganitong tagumpay. Kailangan niyang pigilan ang 12 trahedya na sanhi ng pagsalakay ng mga demonyo. Bukod pa rito, kailangan niyang iligtas ang 7 tao na dati niyang mga kasama. Maghahanda sila para sa malaking laban. Sa ganitong paraan, maiiwasan nila ang pagkamatay ng maraming tao at makakamit ni Gray ang perpektong katapusan. Ginaisan ni Fiona ang kanyang kapatid mula sa kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng isang sigaw. Kanina pa niya ito tinatawag, ngunit hindi siya pinapansin ni Gray. Nangako siyang tutulong magdala ng tubig kasama ng tinapay at ibinigay ito kay Gray para mauna nang bumalik. Sabi ni Fiona, babalik siya mamaya, pero nahihirapan na si Gray magdala ng mabigat na bag ng tinapay. Nagtataka siya kung bato ba ang laman dahil sa sobrang bigat. Pero binuhat ito ng kapatid niya nang walang kahirap-hirap. Malakas na siya simula noon. Bigla, may sumigaw na tinatawag si Gray habang pauwi siya. Tinatanong nila kung iniiwan niya ang kapatid niya at naglalakad ng mag-isa dahil wala siyang halaga kung wala ito. Sa taong hindi man lang kumikita ng pera, nagawa pa rin niyang kumuha ng maraming tinapay. At hindi nila gusto yon. Gaya ng inaasahan, inaapi ng mga lalaki si Gray at gusto nilang kunin ang tinapay niya. Pero humarap si Gray at sinuntok agad ang lalaki na ikinagulat ng dalawa pa. Basta itinumba niya ang lalaki sa lupa at nawalan agad ito ng malay. Ngayon, malinaw na niyang naalala ang mga bagay-bagay. Sila ang mga lalaking nambubuli sa kanya dahil mahina siya at ulila. Sa tuwing ginagawa nila ito, si Fiona ang sumasagip sa kanya. Para sa kapatid niya, si Gray ang kailangang protektahan. Sumugod din ang dalawa para makipag-away, pero handa na si Gray sa pagkakataong ito. Ipinagtanggol niya ang sarili mula sa isa. Sinuntok at ibinagsak siya sa lupa na parang wala lang. Yung isa na natira ay umatras sa takot, nagmamakaawa pa nga ng tulong. Pero hinawakan siya agad ni Gray. Gaya ng sa dati niyang buhay, pinotektahan siya ni Fiona. Ngunit sa pagkakataong ito, si Gray ang poprotekta sa kanya. Hindi na sila kailangang mag-alala. Ang pagkasunog o pagyeyelo ay hindi mag-iiwan ng bakas, kaya kaunting pasa lang ang kanyang iiwan. Pagkatapos noon, bamantong hininga na lang ang bida. Nakakaguhit si Gray ng mga magic circle gamit ang kanyang paningin. Iyon ang kapangyarihan ng masamang mata. Hindi nagtagal at lumitaw si Fiona, hindi maintindihan ang nangyayari. Lumingon siya na may inosenteng mukha, sinasabi na nagsimula sila ng away at inayos lang sila ni Gray. Hindi raw niya kailangang mag-alala dahil natapos na niya ang gulo. Pero biglang tumakbo si Fiona dahil bumagsak si Gray sa lupa. Biglang bumagsak ang katawan niya at nawala ng malay ang bida sa pag-aalala ni Fiona. Nang magising siya, naguguluhan siya kung nasaan siya dahil hindi ito mukhang kama ng hari. Mukhang bahay niya ito sa kanyang bayan. Para bang talagang bumalik siya sa nakaraan. Tinawag siya ni Fiona, relieved na talagang nagising na si Gray. Napabuntong hininga siya nang mapagtanto na talagang nahimatay siya. Sabi niya bigla na lang daw siyang bumagsak at hindi damilat buong araw. Kahit ang matandang manggagamot ay hindi alam ang nangyari. Sabi ng pinuno ng village, nag-alala raw kay Gray ang kapatid niya at dapat siyang mag-ingat. Humingi ng paumanhin si Gray sa pagpapaalala sa kanila. Pagkatapos ay naramdaman niya ulit ang sakit sa kanyang katawan. Sumisigaw sa sakit ang buo niyang katawan. Nagmadali si Fiona para tulungan si Gray na huwag masyadong gumalaw. Maghahanda na siya ng merienda ngayon. Kung hindi siya magpapahinga ng sapat, siya ay atali siya at pilitin siyang gawin yon. Tinanong ni Gray sa pinuno kung anong taon na at sumagot siya, nag-aalala kung nabagok ang ulo niya at nakalimutan ang petsa.
Gaya ng inaasahan, ang mundo ay ang nakaraan na alam niya. Iyon ang panahon kung kailan wala pa ang mga bayani ng kaligtasan. Carpathium ang tinitirhan ni Gray at Fiona. Kahit mga ulila, hindi nila alam na haantong sila sa ganitong buhay. Naalala lang niya na natagpuan sila ng pinuno at inampon sa malapit na kagubatan ng nayon. Ang pinuno ay dating instruktor ng hukbo at binigyan sila ng matitirhan, ngunit tinuruan din sila ng mahika at fencing. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang mga bayani ng kaligtasan. At pagkaraan ng 5 taon, inalay ni Fiona ang kanyang sariling buhay para iligtas ang sangkatauhan. Kailangang protektahan siya ni Gray. Mayroon pa siyang kaalaman tungkol sa kanyang nakaraang buhay, ngunit wala ang kinakailangang lakas. Nang humingi ng pagsasanay ang pangunahing tauhan, nagulat ang pinuno. Walang pagpipilian si Gray. Para protektahan si Fiona at maiwasan ang mga trahedya, kailangan ito. Naguluhan ang pinuno sa sinasabi niya, ngunit pumayag ito, basta't determinado si Gray na huwag umatras. Bumalik si Fiona at nagtanong kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid. Tumayo si Gray para magsanay at dali-dali siyang sinabihan nito na magpahinga agad. Pero wala siyang oras para dyan, kahit hindi niya maintindihan ang sinasabi niya. Kaya lumabas si Gray kasama ang pinuno ng barangay sa labas ng bahay. Wala siya sa kondisyon ngayon at paiikutin muna siya ng bahagya ng pinuno, pero tumanggi si Gray. Ayaw niyang magpigil ang pinuno. Nagulat ang pinuno dahil nakaramdam siya ng malaking sigla sa pakikipaglaban na biglang nanggaling sa kanya. Gumawa ang bida ng isang magic circle at naglunsad ng atake laban sa pinuno, na umiwas dahil sa gulat. Nagsimula silang maglaban, pero walang epekto ang mga atake ng pinuno. Naiwan siyang nalilito sa nangyayari kay Gray. Noon pa man, mahilig na siya sa mahika. Lagi siyang may mabuting puso at nag-aatubiling saktan ng iba. Pero ang Gray ngayon ay hindi na katulad ng Gray na kilala ng pinuno ng nayon. Ang mga mata niya ay tila sa isang taong nakasakit na ng maraming kaaway. Nag-alala pa si Fiona sa kanyang kapatid nang makita niya itong bumagsak at umubo ng dugo. Sabi ng pinuno na nag-ulo ang balanse sa pagitan ng katawan at mana niya. Kailangan niya munang palakasin ang kanyang sarili. Sinabi ng pinuno kay Fiona na alagaan siya dahil maghahanda siya para sa pagsasanay. At kaya nagsimula ang mga araw ng pagsasanay kasama si Fiona, at si Gray ay pilit na sumasabay sa kanya. Ang sanayin ng taong gusto niyang protektahan ay talagang kakaiba, pero hindi naman masama. Mayroon na lang siyang natitirang payapang oras sa tabi ng kanyang kapatid. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumalakas. Nakikita niya ito gamit ang mahika. Lumipas ang panahon, at nagkomento si Fiona na masaya rin ang pagsasanay sa araw na yun. Mukhang naging maayos ang pag-unlad ng katawan ni Gray, marahil dahil kay Fiona. Nakakatuwa rin kay Fiona ang magsanay. Palagi niyang ginagawa ang lahat ng mag-isa, pero kasama si Gray, nagbago ang mga bagay-bagay. Iyon ay, kung bakit dapat silang magpatuloy sa pagsasanay ng magkasama mula noon. Sumang-ayon si Gray, kahit na nag-aalala siya. Sa daan, napansin ni Fiona ang isang grupo ng tao na tila maingay. Habang papalapit sila, natigilan si Gray. Itinuro niya ang ibang daan dahil maraming tao. Pagdating ng lalaking iyon sa nayon, doon nagsimula ang kanilang mga trahedya. Kung mapili si Fiona, haantong lamang ito sa landas ng kamatayan. Alam ni Gray na hindi niya maaaring hayaang makilala ni Fiona ang lalaking iyon. Ang kanilang mundo ay nakatakdang wasakin ng masamang Diyos, isang sakuna na gumigising kada 1,000 taon, na gumagamit sa lahi ng tao. Ang mga kampyon ay nagbabalangkas ng paglalakbay ng kaligtasan. Isa sa kanila ay pinili ng banal na espada. Ang mga piniling ito, na tinatawag na mga bayani, ay pinili ng isang kleriko mula sa ahensya ng kaligtasan. Sa nakaraan niyang buhay, si Fiona ay isang kandidato para maging heroine, at pipigilan ni Gray na mangyari ito sa pagkakataong ito. Narinig ni Fiona na nagmungkahi siya ng paglalakbay sa nylon sa loob ng 4 na araw na balikan. Binanggit ni Gray na kumuha siya ng ilang kagamitan mula sa panday na kailangang ihatid. At gusto niyang ipagawa ito kay Fiona. Balak niyang ilayo siya sa nayon. Mananatili si Gray para tulungan ang pinuno ng nayon, pero napansin ni Fiona na parang may kakaiba sa bida. Kamakailan, palaging malungkot ang mukha ni Gray. Kung may bumabagabag sa kanya, maaari niya itong sabihin sa kanya. Sumagot siya na hindi lang siya yon,
pero binago niya ang usapan, sinasabing dahil lang yun sa kakaibang panahon. Hiniling ni Gray na huwag siyang mag-alala sa kanya, kaya nag-impake si Fiona at umalis. Siya lang ang taong hindi kayang pagtapatan ni Gray ng katotohanan. Samantala, naroon ang lalaking yun sa gitna ng nayon kasama ang nagtipong mga tao. Siya ang tagapili ng kampyon na pinili ng ahensya ng kaligtasan at huhusgahan niya ang mga kandidato. Nagulat ang lahat dahil isang taong tulad niya ang dumating sa nayon. Kung walang magkukusa, ituturing na erehe ang nayon dahil sa pagsunod sa masamang Diyos. Isa sa mga umapi kay Gray ang nagsabi na ang pagtalo sa kanya ay maaaring magbigay sa kanya ng lahat ng pera sa mundo. Nakita ng mga tao na siya ang pangalawang anak ng karpintero. Baka makapasa siya sa pagsusulit. Walang mga patakaran, pero duda ang tagapili kung maiintindihan ito ng lalaki. Kung sino ang magpabagsak sa kalaban ang siyang panalo. Natuwa ang lalaki, dahil hindi na niya kailangang magpigil hanggang sa manalo siya. Sinabi ng tagapili na dapat sumuko na agad ang lalaki. Tapos sinubukan niyang suntukin ang tagapili. Gumanti siya ng isang malupit na suntok na nagpatalsik sa lalaki. Hindi niya kayang harapin ang atake na ganun pagkatapos ng lahat. Sumigaw siya na bumangon at lumaban para iligtas ang mundo, para wasakin ng Diyos-demonyo. Nakita ng mga tao sa paligid na napatay ng tagapili ang lalaki sa harap nila, kaya sumigaw siya para sa susunod na taong humarap at subukan ang kanilang swerte. Sabi niya puno ng basura ang village. Walang potensyal na kandidato. Umalis siya na sumisigaw. Naghahanap ng isang pinagpalang kampyon na may kakayahang magligtas ng mundo. Walang gustong makisali sa laban at mamatay. Ngunit itinuro ng tagapili ang isang lalaking may magandang pangangatawan at iminungkahing kunin niya ang pagsubok. Nag-alala ang lalaki dahil mayroon siyang mga anak at hindi siya kailanman magiging kampyon na tulad noon. Ngunit tinawag pa rin siya ng tagapili para iligtas ang mundo at iwanan ang kanyang pamilya. Siya ay hinawakan at dinala habang nagmamakaawa ang mga bata na palayain ang kanilang ama. Sinipal ng lalaki ang mga bata na pumipigil sa pagliligtas ng sangkatauhan. Hindi inakala ng lalaki na magagawa niya yon. Hindi pa siya nakasakit ng kahit sinong tao sa buong buhay niya. Kung iyon ang mangyari, tuturuan siya ng tagapili kung paano gumamit ng dahas mula ngayon. Nagsimula silang maglaban, at sumigaw ang tagapili sa lalaki na saktan siya. Kung hindi, mawawala ang buhay niya, at yumuko ang lalaki sa takot. Nang biglang may pumihil sa sandata bago siya tamaan. Si Gray pala na nagsabing siya na ang kukuha ng pagsusulit sa halip niya. Isa lang kada baryo ay sapat na. Sa nakaraang mundo, si Fiona ang nagligtas sa lalaking ito. Kung papalitan niya ito, magbabago ang mga bagay. Nakita ng tagapili na gumagamit siya ng mahika at mayroon siyang bentahe sa malapitang labanan. Naghanda siyang atakihin ang bida, tumatawa dahil sa paggamit ng mahika at nakikitang wala nang natira. Habang tumatawa, hindi niya napansin na sumusulpot si Gray sa likuran niya. Lumingon ang tagapili, nagulat nang makita ang magic circle. Kaya, pinakawalan niya ang mahika, ikinagulat ang tagapili dahil sa paggamit ng ganoong fire spell. Hindi obligadong sagutin ni Gray ang mga tanong niya. Sa halip, naghanda siya ng isa pang atake. Tumakbo ang lalaki, hindi maintindihan kung paano ang isang baguhan. Maaaring gumamit ng tatlong magkaibang mahika. Nagulat siya. Ito ay isang kampyon na lumalabas lamang tuwing 1,000 taon alam niyang natagpuan niya kay Gray. Nagmamakaawa siya sa kampyon, umiiyak, na iligtas ang sangkatauhan. Tumugon si Gray na sa hinaharap na kanyang lilikhain, hindi siya kailangan. At sa gayon, tinatapos niya ang laban sa pamamagitan ng isang huling atake ng mahika laban sa lalaki. Isang pagdiriwang ang inihanda upang salubungin ang bagong kampyon. Halos hindi sila makapaniwala na ang ulila ay nagawang maging isang napakalakas na kampyon. Tumugon si Gray na ito ay walang espesyal. May ilang iba pang mga kampyon sa buong mundo, ngunit kahanga-hanga pa rin siya sa mga tao. Siguro kaya niyang iligtas ang mundo. Kung mangyari yun, magkakaroon siya ng pagkakataong baguhin ang slogan ng kanyang mga tindahan para sa pag-aanunsyo. Mayroon ding nagsasabing mas mahal niya si Gray kaysa sa iba. Lumalapit pa para makipag-usap ang mga dating nanakit sa kanya. Yumuyuko silang lahat, nagmamakaawa ng tawad dahil sa mga mas asama nilang sinabi tungkol sa kanya noon. Hindi nila alam na ganito siya kalakas, o na siya pala ang magiging kampyon sa hinaharap. Sagot ni Gray na hindi naman malala ang mga sugat.
Hindi kumpara sa pinagdaanan niya. Masaya ang mga lalaki sa pinakamalaking kawalan ng hiya dahil pinatawad sila. Sinasabi ni Gray na lumayo sila. Sa halip, mas gusto niyang mangako silang poprotektahan si Fiona. Hindi pa nga niya alam kung kailan siya kailangang umalis sa nayon, at nangako silang poprotektahan nila ito ng kanilang buhay. Napagtanto nilang matagal na nilang hindi nakikita si Fiona. Hinanap ni Gray ang kapatid niya, na nag-iisa, nakaupo malayo sa lahat. Habang papalapit siya, tinatanong niya kung bakit siya naroon. Sumagot siya na hindi niya alam at lumayo, kaya hinawakan siya ni Gray, tinatanong kung galit siya. Itinatanggi ni Fiona, pero pakiramdam niya ay hindi na niya kilala ang kanyang kapatid. Bigla, ginawa niya ang pagpili ng kampyon nang hindi siya kinokonsulta at pinalayo siya sa nayon. Nag-aalangan si Gray na magpaliwanag, na ikinainis ni Fiona dahil isinasantabi siya nito. Hindi niya masabi kung ano ang tumatakbo sa isip niya, kahit na dapat ay magkapamilya sila at nagtitiwala sa isa't isa. Tugon ni Gray na iisa lang ang lagi niyang iniisip. Iyon ay ang kanyang kaligayahan. Para mangyari yon, ililigtas niya ang mundo. Ito ang kanilang huling piging. Kaya iminungkahi niya na magpaalam sila ng may ngiti. Kahit nakakaramdam ng pagkapatay, sumunod si Fiona kay Gray pabalik sa nayon. Pagkatapos, nagpaalam si Gray sa pinuno ng nayon. Sabi niya, kahit anuman ang sabihin nila, ito pa rin ang kanyang tahanan. Anuman ang mangyari, dapat siyang bumalik sa kanila. Sabi ni Gray, may mahalaga siyang sasabihin, na ikinagulat ng pinuno dahil formal ito. Sa loob ng 3 taon, sisilaki ang hukbo ng demonyo sa nayon, at may mamamatay. Nagulat ang pinuno sa mga sinabi ni Gray, pero isa sa isip niya ang babala. Alam pa rin ng pinuno na gagawin ng bida ang kanyang makakaya bilang kampyon. Sumagot si Gray na oo. Gagawin niya ang lahat para iligtas ang lahat. Sa huli, hindi nakita ng bida si Fiona, at hindi ito nakapunta para magpaalam. Gusto niyang makita ang mukha nito sa huling pagkakataon dahil hindi niya alam kung kailan niya ito muling makikita. Naisip niyang mas mabuti na ito. Hindi na kailangang masangkot si Fiona sa digmaan. Gustong iwasan ni Gray ang pinakamalalang kahihinatnan dahil doon. Bigla na lamang siyang nakarinig ng isang boses. Si Fiona pala yun na handa na para sa paglalakbay. Sasamahan niya ito para sabay silang umalis. Ipinakita pa ni Fiona na natanggap niya ang selector. Ang pag-aproba pagkatapos niyang tapusin siya. Unang beses pa lang niyang maglakbay, at tuwang-tuwa siya. Ngunit itinulak siya palayo ni Gray, itinatanggi at sinasabing bumalik na siya agad. Mapanganib ang paglalakbay, ngunit kaya nga ayaw siyang iwanan ni Fiona. Pamilya sila, dapat silang magtulungan palagi. Natigilan si Gray nang mapagtanto niyang inaalala niya ang mga salita mula sa nakaraan. Sinabi mismo niya na dapat silang magtulungan palagi. Ngunit nabigla si Gray dahil sinabi ni Fiona ang mga katulad na bagay sa kanyang nakaraang buhay. Ayaw ni Fiona na mawalay sa kanyang kapatid. Kung siya ay mamatay, wala nang magmamahal sa kanya. Ngayon naiintindihan na ni Gray. Ang nararamdaman pa rin ni Fiona ay katulad noong nakaraang mundo. Sabi ni Fiona, kapag hindi siya isinama ni Gray, maglalakbay siyang mag-isa. Napabuntong hininga ang bida at pumayag. Mas ligtas ang magkasama kaysa mag-isa. Tuwang-tuwa siya dito, kaya't sila'y umalis. Ang digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo ay lalo pang titindi. Mas mabuting nasa tabi niya siya. O kaya iyon ang iniisip ni Gray habang ang kanyang mata ay nagsisimulang gumana. Ang babala ng panganib na hindi pa rin nawawala. Sa lungsod ng Cornu, masayang tumatakbo si Fiona dahil napakalaki ng lungsod na ito. Hindi pa siya nakapunta sa ganitong lugar. Napakaraming masarap na pagkain na matitikman. Itinuturo niya ang mga taong nagtatanghal at tinatawag ang kanyang kapatid para manood. Ito ang pinakamagandang lungsod sa mundo para kay Fiona. Bagaman hindi gaanong nasasabik si Gray, ang lungsod na ito ay ang pinakamaliit. Pero ang mahalaga kay Fiona ay magsaya. Nakapagpapaalala ito ng nakaraan kay Gray. Ganoon din siya noon. Buhay. Napahinto sa pag-iisip, nagtataka si Fiona kung ano nga ba ang paglalakbay ng kaligtasan. Pagod na pagod ang tagapili matapos harapin ito kaya hindi niya maipaliwanag. Ang layunin ng paglalakbay ay talunin ang masamang Diyos na muling nabubuhay kada 1,000 taon. Makakamit nila ang basbas ng bawat dakilang espiritu, at palalayain ang mga sinaunang sandata. Iyon ang magpapalakas sa kanila.
Ang pagligtas sa mga tao mula sa mga halimaw ay nagsisilbing pagsasanay para talunin ang masamang Diyos. Nakita ni Fiona na tinatawag siyang isang bayani habang si Gray ay tinatawag na isang salamangkero. Tinukoy ng isang klase ang papel sa laban na itinakda ng tagapili. Ang bayani ang pinakamahalaga, siya lamang ang makakagamit ng sagradong espada. Ngunit hindi yun sasabihin ni Gray sa kanya. Kilala ni Fiona si Gray ng husto para isiping gusto rin niyang maging kampyon. Sumagot siya na hindi yun ang dahilan, at tinanong niya kung bakit niya gustong maging isa. Nagtungo ang grupo sa isang tindahan ng armas, kung saan pumili si Fiona ng espada na humanga sa kanya. Halata na mga baguhan sila, sa kanilang mga ekspresyon at sa paraan ng kanilang pagdadala ng mga sandata. Ipinakita ni Fiona na baguhan din si Gray, bukod pa sa kanya. Iminungkahi ng panday na umalis na sila agad dahil may ilang mga baguhan na nawawala. Ayaw niyang masayang ang kanyang mga sandata. Nakakatakot para kay Fiona na ang mga demonyo ay pinupuntirya ng mga baguhan. Nagduda si Gray kung talagang mga demonyo sila. Tinanong ni Fiona kung paano niya nasabi yun, at magsisimula na siyang sumagot nang biglang may lumitaw na tao sa likod ni Fiona. Dinakip nila sina Gray at Fiona at tinakpan ang kanilang mga bibig ng sabay. Alam na alam ng bida kung sino ang mga taong yun. Dinala sila sa ibang lugar at itinulak sa lupa. Inutusan sila na sumunod ng maayos o papatayin nila ang batang babae na kasama nila. Sinipa sa mukha si Gray habang tinitingnan ni Fiona kung okay lang ang kanyang kapatid. Okay din siya, sa kabila ng lahat. Biglang nagkomento si Ezekiel na sadyang malas sila na napasama sa gulo na ito. Nagulat si Gray na makita siya doon, bagamat hindi rin naman kilala ni Ezekiel kung sino siya. Si Ezekiel Iglesias ay isang tank na sumali sa team ni Gray sa nakaraan niyang buhay. Noong panahong yun, napapaligiran sila ng ilang demonyo sa labanan, lalo na noong sobrang lapit na nila. Sa masamang Diyos at si Fiona ang naging target. Sa sandaling yun, sumigaw si Gray sa kanyang kapatid na lumayo sa atake, ngunit si Ezekiel lang siyang nagtanggol sa kanya para matalo ng iba ang mga halimaw. Si Ezekiel naman ang tinamaan ng maraming atake ng sabay-sabay. Gayunpaman, sumigaw siya sa kanyang mga kasama na magpatuloy dahil naniniwala siyang kaya nilang manalo. Para talunin ang masamang Diyos at iligtas ang mundo, ayaw man ni Gray, pero isinama siya ni Fiona. Namatay si Ezekiel bago ang masamang Diyos ay natagpuan. Siya ang pangalawang kasamahan na gustong iligtas ni Gray. Dapat sana ay makikipagkita sila sa kanya sa ibang oras, pero mukhang nahuli siya ng mga bandido sa pagkakataong ito. Biro ni Ezekiel na kahit tinititigan siya ni Gray, gusto pa rin daw niya ang mga babaeng malaki ang dibdib. Sinabi ni Ezekiel na nagkakasiyahan siya sa isang babae sa bar at bigla na lang siyang sumulpot doon. Ngayon ay galit na galit siya dahil naantala siya sa pinakamasayang sandali. Napabuntong hininga si Fiona sa pag-uugaling ito. Si Ezekiel ay pareho pa rin gaya ng naalala ni Gray. Mukhang totoo ang mga usap-usapan tungkol sa mga baguhan na naglalaho sa lungsod. Kung may gusto silang isang tao para hulihin at ipagbili, mas mainam kung ordinaryong mamamayan na lang. Sabi ni Gray, gusto nila ay mga kampyon. Pinagmamasdan sila ng mga bandido sa hindi malamang dahilan. Ang mga taong ito ay kilala bilang mga mangangaso ng kampyon. May mga Panginoon na gustong bumili ng mga kampyon para sumali sa kanilang hukbo. Ang mga taong humuhuli at nagbebenta ng mga kampyon ay tinatawag na mga mangangaso ng kampyon. Hindi makapaniwala si Fiona na may mga taong gumagawa ng ganito sa iba. Sang-ayon si Ezekiel na lahat sila ay mga hanggal, pero naiintindihan niya kung bakit nila gusto ang mga kampyon. Ito ay isinponsor ng ang ahensya. Dinadakip ng mga mangangaso ang mga kampyong walang karanasan at ipinagbibili sila sa mataas na halaga. Sinadyang mahuli si Gray para mapigilan nila ang pangangaso sa mga bayani. Konektado sila sa unang trahedya, at winasak ang rehiyong minahal ni Gray. Tinanong ni Ezekiel kung paano niya nalaman ang lahat, pinaghihinalaan ng protagonista. Sumagot si Gray na hindi na mahalaga yon. Kailangan nilang magmadali at makatakas. Nagpanggap siyang natutulog para malaman kung saan sila dadalhin, ngunit hindi pa rin nila maalis ang kanilang mga sarili sa mga tali. Sumagot si Gray na walang problema yon. Palalayain niya silang lahat ngayon, kaya gagamitin niya ang kanyang mata. At nakaligan ang mga tali ni na Ezekiel at Fiona. Pati si Ezekiel ay nagtaka kung paano nagawa ni Gray yun.
Sumagot siya na ginamit lang niya ang telekinesis at pinalaya rin ang iba. Sabi ni Gray na dapat na silang umalis at binuksan ang mga pinto para makatakas. Nag-aalala ang mga kampyon dahil dapat mas malakas ang mga mangangaso, at sabi ng bida na nakita niya ang mga armas nila kaya maaari nilang kunin ulit sa daan. Sila'y sumugod sa silid kung nasaan ang mga armas, at kinuha ng lahat ang kanilang mga sandata. Mas panatag na si Ezekiel at Fiona ngayong armado na ulit sila. Ligtas na silang lahat at kailangan lang nilang harapin ang mga bandido, sabi ni Fiona sa kanyang kapatid na sumama na, pero pinapahintay siya ni Gray. May iba pang mga selda, at gusto munang palayain ni Gray ang lahat. Sabi ni Ezekiel, ayos lang naman daw sa kanya at sasamahan niya ito. Samantala, tinatanong ng mga bandido ang mga kampyong bihag. Gusto pa nga nilang maglibang sa pananakit sa isa sa kanila para magpalipas ng oras. Bigla silang nakarinig ng ingay at lumingon. Si Ezekiel pala, na nagkomento na marumi ang mga hilig nila. Sinugod siya ng mga bandido nang makita nilang nakalaya na siya, at ipinagtanggol ni Ezekiel ang kanyang sarili. Nang madali sa kanilang mahihinang atake, hindi umeepekto ang mga atakeng yon, at pinapalipad silang lahat ni Ezekiel. Tumakbo ang isa pang bandido dahil nag-alala siya na hindi man lang baguhan ang kalaban. Hindi hahayaan ni Fiona na makatakas yun, at mabilis na gumamit ng kanyang espada para magpakawala ng atake. Pinuri siya ni Ezekiel sa kanyang galing, at sumagot si Fiona na nagsanay siya ng husto pagkatapos ng lahat. Nagpatuloy ang laban, at nagawa pa nilang iligtas ang mas maraming tao. Sa wakas ay natagpuan nila ang labasan, at maaari na silang umalis. Nang lumabas sila, nakita agad nila na pinaligiran sila ng ilang armadong tao. Napabuntong hininga ang mangangaso dahil dapat manahimik lang ang mga bihag at huwag tangkaing tumakas. Natalo ang lahat ng baguhang mangangaso, at inutusan niya ang natitirang mga mangangaso na bitawan ang kanilang mga armas. Maliban na lang kung gusto nilang maulan ng mga pana ngayon, hindi gustong sumuko ni Fiona kaagad. Ngunit ipinakita ng bandido na mayroon siyang mga bihag, at hindi sila maaaring tumanggi ngayon. Dahil dito, binitawan ni Fiona at Ezekiel ang kanilang mga armas na may mabigat na buntong hininga, bilang parusa sa pagsuway, na pagdesisyonan ng mangangaso na papatayin niya ang lalaki, at gagamitin ang babae. Isa sa mga mangangaso, lalapit para sunggaban si Fiona. Gusto niyang makita ang nandidiring mukha nito, pero huminto siya nang mapansin niyang may mali. Nang tumingin si Fiona, patay na ang lalaki sa likod niya dahil sa salamangka ng yelo. Ginamit ni Gray ang kanyang atake para ilayo ang lalaking iyon kay Fiona. Sinabihan siya ng ibang bandido na tumigil dahil may mga bihag pa sila, pero inasikaso agad sila ni Gray nang walang inaalala. Sumigaw ang mga ngaso sa iba na patayin agad ang mage. Pinaputukan nila ng daan-daang pana sa direksyon ng bida. Hamarang si Fiona, nag-aalala para sa kapatid niya, pero pinigilan siya ni Gray. Niya nang mahigpit at ginagamit muli ang kanyang mahika para protektahan ang sarili. Pinapatigil niya sa ere ang lahat ng palaso at pagkatapos ay inaalis sa landas ang ilan sa mga mangangaso. Iniwan niya ang huling mangangaso, at tinatanong ni Gray kung ano ang balak nitong gawin ngayon. Hinawakan ng lalaki ang kanyang armas at sumugod sa bida, galit na galit. Umiiwas si Gray, tinatanong kung yun lang ang kaya nito matapos matakot ng husto. Isa lamang siyang hamak na magnanakaw, at iniiwasan ni Gray ang kanyang panibagong atake. Nagalit ang bandido dahil sa pagtingin sa kanya sa ganitong paraan. Pagkatapos ay nagbabala si Gray sa itaas niya, at tumingala ang lalaki, kasabay ng pagtama sa kanya ng malaking mahika ng yelo. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat ang mga kampyon kay Gray sa pagliligtas ng kanilang buhay. Sumagot si Gray na hindi na nila kailangang mag-alala at inabutan sila ng isang bag para kunin at umalis. Ito ay isang bag na puno ng ginto na dala-dala ng mga kampyong mangangaso. Umaasa siya na may iligtas pa ng mga taong yun ang mas maraming tao. Pagkatapos, napaluhod si Gray dahil pa rin sa epekto ng paggamit ng napakalakas na mahika sa kanyang mahinang katawan. Lumapit si Ezekiel, nagkomento na hindi siya ordinaryong mage. Nagtanong ang bida kung ano ang sinasabi niya. Baguhan pa lang siya, gayunpaman. Hindi pa nakakita si Ezekiel ng baguhan na kayang gawin ang lahat ng iyon at nagtanong kung pwede siyang sumali sa kanyang team. Pumayag si Gray, nagpasalamat kay Ezekiel sa tulong niya at tumayo. Hindi pa rin maintindihan ni Ezekiel kung paano nalaman ni Gray ang pangalan niya,
pero ayos na muna yon. Lahat sa kanya ay talagang kakaiba. Bumalik sa lungsod, pagod na pagod si Fiona. Malayo din ang pinanggalingan nila mula sa taguan. Matapos niyang akuin ang responsibilidad, imposible nang makabalik ang mga lalaki pagkatapos ng ginawa ni Gray sa kanila. Gusto na lang ni Fiona magmadali at maligo. Siya, nabunggo ang isang tao, dahilan para mahulog ang donut nito sa lupa. Agad siyang humingi ng paumanhin at nangakong bibili ng bago. Sa harap niya, sinabi ng isang babae na lumuhad siya at magmakaawa ng kapatawaran. Sinabi naman ng isa pang babae kay Brenda na naiintindihan niya ang kanyang excitement, pero nakakahiya na magalit dahil lang sa pagkain. Itinuwid ni Brenda ang kanyang sarili. Tungkulin ng isang noble na magpakita ng pagpaparaya sa mga karaniwang tao. Sa likod niya, sumang-ayon si Catherine kay Brenda anuman ang sabihin niya. Napagtanto ni Brenda na ang grupo ni Fiona ay ang mga nagsisimula pa lang sa kanilang paglalakbay, at tinanong kung may alam ba sila tungkol sa mga nawawalang kampyon. Lubos siyang kumbinsido na iligtas sila, kung saan masayang tumugon si Fiona na nalutas na ang lahat. Nawala kay Brenda ang lahat ng kanyang pagmamalaki sa isang iglap. Sinabi ni Fiona na inayos ng kanyang kapatid ang mga bandido, na iligtas din niya ang lahat ng nawawalang tao. Hindi makapaniwala si Brenda na ang taong nagbaliwala sa kanya ang siyang lumutas ng kaso. Naiwan si Fiona na naguguluhan at parang mali pa ang narinig na pangalan niya. Sinabi ni Brenda na isa siyang Einhorn, isang pamilya ng mga pinuno sa loob ng maraming henerasyon, puno ng malalakas na mandirigma. Fiona, naiinis dahil ininsulto ni Brenda si Gray sa pagsasabing gumamit siya ng maruming paraan. Sa sitwasyong yun, hinahamon siya ni Brenda na husgahan ang kanyang lakas at dignidad. Walang nakitang dahilan ng bida para makipag-away. Ayos lang sa kanya ang pagyayabang niya tungkol sa pagiging malakas. Naiirita si Brenda dahil binabanggit niya ang kanyang pangalan ng walang pag-aalinlangan. Sa dati niyang buhay, karibal ni Brenda ang grupo ni Gray. Hindi sila nagkasundo, pero nagtulungan minsan. Dahil binaliwala si Brenda, nagalit siya at nagpas siyang unang sumalakay. Kahit si Catherine ay napatalsik sa lakas niya. Ipinagtatanggol ni Ezekiel ang sarili, halos hindi makapaniwalang ang babaeng ito ay sobrang tigas ang ulo. Inihahanda ni Brenda ang kanyang atake gamit ang kanyang espada at lumalapit kay Gray. Nagdaan ang kanyang pamilya sa mahihirap na panahon, ngunit ang kapangyarihan ni Brenda ay tunay. Upang pigilan silang masaktan, nagpasya si Gray na gagamitin niya ang kanyang masamang mata. Inilulunsad niya ang isang atake gamit ang kanyang espada, at umurong si Gray. Naguguluhan si Brenda kung paano niya ito naisahan. Walang kahirap-hirap siyang umiiwas. Habang nagtatanong siya, naghanda si Gray para sumalakay pabalik. Kaya, nabitawan niya ang espada sa kanyang kamay at tumilapon si Brenda. Inalalayang pigilan ni Gray si Brenda na bumagsak at tinanong kung okay lang siya. Ayaw niya siyang labanan. Tinulak siya ni Brenda, galit na hinawakan siya ng isang katulad niya. Nagpasya siyang umalis at walang oras na sasayangin sa mga lalaking ito. Alam ni Brenda na hindi sineryoso ni Gray ang laban mula pa sa simula. Gusto niyang maghiganti. Nag-aalala si Fiona na basta na lang siyang paalisin, pero sumagot si Gray na kakalma rin siya mamaya. Nagtanong si Ezekiel kung bakit sila pupunta sa sementeryo, para dumalaw sa puntod. O iba pa, sumagot si Gray na gusto niyang hiramin ng isang bagay, at naguguluhan ang iba. At bigla, lumitaw ang isang nakatagong hagdanan sa harapan nila. Ang libingang ito ay pagmamay-ari ng isang kampyon mula pa noong 1,000 taon na ang nakalipas na nagngangalang Albert, na kilala bilang Aegis. Hindi maintindihan ni Ezekiel kung paano nalaman ng isang ordinaryong tao tulad ni Gray ang napakaraming bagay. Napagtanto ni Gray noong kaguluhan kasama ang mga mangangaso na kailangan niyang kumuha ng baluti para kay Fiona ng mabilis. Ang lugar ay napakalaki. Hindi nila maisip na magkakaroon ng ganitong koridor sa ilalim ng libingan. Ito ay isang lugar na protektado ng isang sagradong pananggalang mula pa noong sinauna. Kampyon. Habang naglalakbay, may kakaibang naramdaman si Gray at lumingon siya. Marahil isa na namang daga at gagamba, at nagpasya siyang huwag itong pansinin. Nagpatuloy ang grupo hanggang sa marating nila ang isang malaking pinto. Lumapit si Fiona at binuksan ang pinto. Ito ang tagapagbantay ng libingan, tinitiyak na ang baluti ng kasamaan ay mapupunta sa karapat-dapat. Sabi ng baluti, magbigay ng 6 na pagsubok ng ahensya ng kaligtasan.
Tanong ni Fiona kung ano yun at kung mayroon sila, at sumang-ayon si Gray. Kailangan lang nilang kunin ito sa paraang sapilitan. Wala silang panahon para makipaglaro muna sa tagapagbantay, kaya napagpasyahan ng protagonista na kukunin nila ang baluti. Nagalit ang baluti dahil nilalabag ng mga walang galang na tao ang mga batas. Nagsawa si Gray na marinig itong magsalita, na nag-udyok dito na parusahan sila kaagad. Pagkatapos, nagsimulang maghanda ang baluti para umatake. Binunot nito ang isang espada at agad na sumugod sa kanya. Ipinagtanggol ni Ezekiel si Gray, tinatanong kung baliw ba siya para makipag-away ng ganoon. Sabi ng protagonista hindi naman daw sila magnanakaw. Hihiramin lang daw nila ito sandali. Sumigaw ng babala si Fiona dahil may nasa itaas niya. Ito ay isang mahika na lumipad at tumama ng diretsyo sa baluti. Nagpakita ang grupo ni Brenda sa tamang oras matapos silang sundan doon. Naiinis siya dahil muli na namang nagkamali si Fiona sa apelyido niya. Ang baluti ng kampyon ay mas bagay para sa isang maharlika tulad niya. May liligtas nito ang mundo at gagawin siyang reyna. Nag-aalala si Catherine kung talagang okay ang lahat, at wala itong pakialam si Brenda. Nagpasya siyang sumugod sa baluti, at sumunod sa kanya ang kasama niyang si Jake. Patuloy na naghahagis si Stella ng mga pampagaling na mahika para sa kanila. Nagsimula ring magbigay ng tulong si Catherine gamit ang mahika ng apoy. Kaya naging isang larangan ng digmaan ang lugar. Puno ng mahika at mga espada. Pinagtagpo ni Brenda ang kanyang espada sa baluti at sinamahan siya ni Jake upang ipagtanggol siya. Hindi nagtagal at tinamaan si Brenda ng atake mula sa baluti, at mabilis na dumating si Stella upang tumulong gamit ang kanyang panggagamot na mahika. Tumawa si Brenda, hindi nila mapipigilan ang pamilyang Einhorn sa ganoong mga atake. Ang kanilang pagtutulungan ay kahanga-hanga. Magaling na leader si Brenda kahit na may pagka-arogante. Ngunit kahit na sila ay kabilang sa mataas na uri, hindi susuko ang baluti. Sumigaw ang protagonista kay Brenda na mag-ingat dahil may paparating. Tumawa siya dahil sinusubukan siya ng isang hamak na karaniwang tao na. Bigyan siya ng utos. Tapos bigla niyang nakita na nawala ang baluti sa harap niya. Lumingon siya nagtataka kung saan ito napunta. Nakita nila na malubhang nasugatan ng baluti si Stella. Nagalit si Brenda at bumaling para labanan ito. Pero muli itong nag-teleport at lumitaw sa likod ng espada sa isang iglap. Sumigaw si Jake para sa kanya at sinubukang tulungan siya. Pero may isa pang atake na palihim na dumating. Natumba rin si Catherine dahil sa gulo sa labanan. Napagtanto ni Gray na nagte-teleport ito at kailangan silang ipagtanggol. Kaya nagsimula siyang maghanda ng isang bagay gamit ang kanyang masamang mata. Dumating ang mga bagong atake, sa pagkakataong ito ay tumama ng diretsyo sa baluti. Tumakbo si Brenda para tulungan si Stella at sumigaw na manatili itong malapit sa kanya. Balak ni Gray na bigyan si Stella ng regalo ng oras upang hindi lumala ang sugat nito. Ngunit kailangan niyang maghanap ng espesyalista sa pagpapagaling. Nagrereklamo si Brenda dahil kukunin niya ang baluti para sa kanyang sarili gayong hindi pa sila talo. Gayunpaman, nasugatan silang lahat pagkatapos ng laban. Bilang miyembro ng kanyang pamilya, hindi papayag si Brenda na umatras sa ganitong mga pagkakataon. Biglang gumana ang mata ni Gray, nakikita ang pagkasawi ni Brenda at ng buong grupo niya. Halos matawa si Brenda nang makita siyang umiiyak gayong noon ay mayroon siyang. Hindi man lang siya nagawang talunin. Sa dati niyang buhay, karaniwan ay sagabal si Brenda sa kanya. Kahit sa huli, kumilos siya ng mag-isa at malaki ang nawala nilang lakas sa laban. Para mabuhay si Fiona, kailangan ding makipagtulungan si Brenda. Hinihiling ng bida na umurong na siya ngayon. Hindi niya hahayaang mamatay siya ng ganito. Bilang tugon, muling namumula si Brenda. Tapos pumayag siya, pero pag-uusapan nila ito mamaya. Nadama ni Brenda ang kahihiyang hindi niya malilimutan, pero nakita niya kung gaano kaseryoso si Gray tungkol dito. Nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin ni. Hindi siya hahayaang mamatay ng ganito. Hindi niya matiis ang lalaking yon, pero umatras sina Brenda at ang grupo niya. Nagtanong si Ezekiel kung hahayaan na lang ba nila ang mga ito na umalis ng ganito, kahit na maaari silang magkaroon ng reinforcements. Pero mas gusto ni Gray na mas kaunti ang taong protektahan, dahil ang kalaban na ito ay hindi basta-basta. Bumalik ang armor at inatake ang protagonista gamit ang espada nito, at umatake rin si Fiona mula sa itaas.
Pero biglang lumitaw ang armor sa likod niya, na para bang nag-teleport. Gumamit si Gray ng Ice Magic at ipinagtanggol siya mula sa paparating na atake. Kaya niya ito, mapanganib kung lilito siya sa likod niya. Pamwesto si Ezekiel sa harap ni Fiona para protektahan siya sa mga atake. Pagkatapos, anako ni Gray ang responsibilidad na labanan muna ang baluti, at agad itong nag-teleport sa likod niya rin. Ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa atake gamit ang kanyang salamangka ng yelo. Damaykit ang salamangka sa espada at tumama sa baluti pagkatapos itong mahuli sa sarili nitong bitag. Ngunit sa kabila noon, nagawa pa rin itong mag-teleport sa likod ng bida. Nagpakawala ito ng isang malakas na atake habang sumisigaw si Fiona para sa kanyang kapatid. Nakailag si Gray, ngunit naguluhan sa nangyari dahil sigurado siyang nahuli niya ito. Ngunit napansin niya pagkatapos, may mali. Ngayon, nakita na niya na nagkamali sila tungkol dito sa simula pa lang. Sabi ng baluti, hindi siya karapat-dapat maging kampyon ng kaligtasan, ngunit sumagot si Gray na balewala yun sa kanya. Hindi ito ang magdedesisyon. Kaya, muli siyang naghanda, paulit-ulit na tinatamaan ng mahika ang baluti. Noon naging malinaw na hindi isa, kundi apat pala sila sa lahat ng oras na ito. Sigurado si Gray na nahuli niya ito sa atake, ngunit nang muli itong lumitaw na walang gallows, naisip niya ang posibilidad na iyon. Marami sila, at sa pamamagitan ng pagiging hindi nakikita, kaya nitong linlangin ang kanyang mga kalaban na parabang nag-teleport ito. Nasira ang baluti, ngunit hindi kinilala ang protagonista bilang karapat-dapat. Ngunit para kay Gray, ayos lang yun. Ngayon ay papatunawin niya ang baluti gamit ang kanyang sariling mahika. Nang matapos, napaluhod si Gray at tinulungan siya ni Fiona. Sinabi niyang ayos lang siya, medyo pagod lang, halos hindi na makapag-isip. Bigla nilang napansin na may lumitaw sa harap nila. Nang tumingin sila, ito ang sinumpang baluti ng kasamaan. Isang figura ang lumitaw. Tumatawa, dahil hindi niya akalain na matatalo ang mga tagapangalaga. Nagulat si Fiona sa multo, ngunit akala ni Ezekiel ay isa lamang itong uri ng alaala. Sinabi ni Gray kay Kampiyon Albert na kailangan nila ang kanyang baluti para sa ganap na kaligtasan at ibabalik nila ito. Tinanong ni Alberto kung bakit siya naroon dahil lahat iyon ay kasalanan niya. Nagsimula siyang sumigaw na huwag magpalinlang, ngunit bago pa man niya isiwalat ang kanyang pagkatao, nawala siya. Naguguluhan si Ezekiel at tinanong ni Fiona kung magkaibigan sina Gray at Albert. Itinanggi niya na nakita na niya ito dati, at nag-alala si Gray kung napagkamalan siya ni Albert. Kahit ano paman, ang mahalaga ngayon ay iba na. Dapat isuot ni Fiona ang baluti, kahit hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siya dito. Sumagot si Gray na gusto niya siyang protektahan, kaya hiniling niya na gawin niya ito para sa kanyang sariling kapakanan. Isinuot ni Fiona ang baluti, nagtatanong kung bagay ba ito sa kanya. Sumang-ayon sina Gray at Ezekiel na bagay ito sa kanya. Tumawa siya dahil gusto niya talaga ito. Tapos na nila ang dapat gawin doon, at nagtanong si Ezekiel kung saan sila pupunta ngayon. Sa lungsod ng Radred, isa itong kuta na nakapwesto sa pagitan ng mga bundok Kelsis at Flama, isang lugar kung saan nagsimula ang pagbagsak ng sangkatauhan. Sa nakaraang buhay, mas masahol pa ang pagsalakay ng mga demonyo. Tinatawag ng mga tao ang bumagsak na lungsod bilang unang trahedya at isa sa pinakamasahol, ngunit hindi pa nangyayari ang trahedyang ito sa bersyong ito kung mapipigilan ni Gray ang pagsalakay. Sa gayon, magkakaroon sila ng oras upang magtipo ng lakas at panatilihing buhay si Fiona. Kumuha ang kapatid na babae ng ilang merienda pagkatapos ipakita ang kanyang lisensya ng kampyon, at nagulat si Gray na nagtanong kung kailan niya binili ang lahat ng ito. Nabalitaan niya na maaari silang maligo at magkaroon ng mga damit sa bahay tuluyan kung ipapakita nila ang kanilang lisensya. Sabi ni Ezekiel, magkakaroon ng problema ang mga Panginoon dahil sa lahat ng nasira ng mga demonyo, kaya kailangan nilang maging sumusuporta sa mga kampyon na katulad nito. Kaya si Fiona at ang grupo ay lumapit para mag-check-in sa bahay tuluyan. Malugod silang tinanggap ng may-ari at sinabi na malayang gamitin ang tindahan para sa kahit sinong kampyon. Habang nagkakainan, binanggit ni Ezekiel na kakaiba. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat ay parang natatakot sila. Akala ni Gray na may punto ito. Biglang may sumigaw na itigil na, nagmamakaawa. Hinawakan ng lalaki ang waitress para aliwin siya.
Nagtanong ang isa pang lalaki na pakawala na siya dahil hindi yun ang ganitong klaseng lugar. Pero sinuntok ng lalaki sa mukha ang sumigaw para patahimikin siya. Nagalit ang lalaki dahil akala nila may karapatan silang mag-gate ng bagay sa mga kampyon. Balak niyang bigyan ng aral ang waitress para matuto. Sino man ang sumubok na kalabanin sila ay haharap sa kaparehong kapalaran. Si Fiona ang tumindig at hamarang sa landas ng kampyong yun. Hindi niya ito hahayaan na gawin ang gusto niya at makasakit pa ng ibang tao. Nang bumagsak ang matatag na lungsod ng Red, gumuho rin ang ilang magagaling na depensa. Ang dahilan ay ang mga mangangaso ng bayani. Kakaunti na lang ang tao sa kuta dahil sa mga pagkawala. At dagdag pa roon ang mga pagkamatay. Tungkol sa mga laban ng mga kalaban na nangyayari. At sa wakas, ang mga maduming kampyon na sumisira sa Red. Tumawa ang kampyon dahil sinusubukan ng isang babae na makipag-usap sa isang nakatatanda ng ganoon. Pagkatapos sumugod siya sa kanya, nagpas siyang bigyan siya ng leksyon. Masyado siyang mabagal at tinalon siya ni Fiona. Sinubukan niyang sumugod gamit ang kanyang espada, pero ipinagtanggol ng lalaki ang sarili gamit ang kanyang braso na walang gallows. Pagkatapos, pinabalik siya na parang walang nangyari. Nagulat si Fiona dahil kinaya ng kanyang baluti ang paggalaw. Tumanggap siya ng isang malakas na atake, pero sinipsip ng baluti ito at nagpatuloy sa pakikipaglaban si Fiona. Gayunpaman, walang nagawa ang kahit isa sa kanyang mga atake. Sa lalaki, hinawakan ng kampyon ang braso ni Fiona at pinigilan siya. At pagkatapos, ibinagsak niya siya sa lupa gamit ang isang galaw. Ang mga atake niya ay hindi man lang nag-iwan ng kahit anong gallows sa kampyong yun. At tumawa siya dahil mukhang sinusubukan talaga niyang umatake sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos, oras na para turuan siya ng leksyon. Hindi siya magpipigil dahil lang sa siya ay isang maliit na bata. Ngunit biglang lumitaw ang isang mahika ng apoy sa likod ng kampyon. Si Gray pala ang dumating para ipagtanggol si Fiona, nagbabala na ang paghawak sa kanya ay mangangahulugan ng kamatayan. Ipinagyabang ng kampyon na ang kanyang katawan ang kanyang sandata. Walang makakaguhit sa kanya. Tinanong ni Gray kung gusto niya ng pagsubok para malaman kung totoo nga yun. Nagalit ang lalaki dahil minamaliit nila ang tibay ng katawan niya. Pagbabayaran ni Gray ang panlalait sa kanya. Sinalakay siya ng kampyon at nagdulot ng pagkawasak. Sumigaw si Fiona para sa kanya. Nag-alala ang iba dahil halimaw ang lalaki at siguradong patay na si Gray doon. Tumawa ang kampyon dahil dinurog niya ang isang tao sa isang suntok. Sa likod niya, tinanong ni Gray kung saan ba siya nakatingin. Sinubukan ng lalaki na sumuntok ulit, pero nawala ulit si Gray. Sa pagkakataong ito, tumama siya at pinatalsik siya, sinundan ng ilang suntok. Bumutas si Gray sa dingding sa huling suntok. Inaasahan ng kampyon na sapat na ito para manalo siya. At muling lumitaw si Gray sa likuran niya, nagtatanong kung tapos na. Nagtaka ang kampyon kung paano siya naging okay pagkatapos noon. Ginamit niya ang sekretong depensa ng pagpapalakas ng katawan, katawang bakal. Matapos maasar, nagpa siya muli ang lalaki na atakihin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, huminto ang kanyang kamao sa ere, kaya nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Tumawa si Gray dahil dapat may limitasyon kung gaano kabagal ang isang tao. Mayroon, gapos na nakakapit sa kanyang mga braso habang walang tigil at walang saysay siyang sumusugod. Ganoon niya siya nabitag sa kanyang mga tanikalang mana. Hindi nagtagal at nakita niyang hindi talaga siya makagalaw. Sumang-ayon ang protagonista na dapat siyang mag-ingat. Iginagapos ng mga tanikala ang kanyang pagkatao. Ang pagpilit ay makakasakit sa kanyang kaluluwa. Ngayon na ang oras para pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan sa pananakit sa mga inosenteng tao. Paulit-ulit na sumisigaw ang lalaki na tumigil habang humihigpit ang mga tanikala sa kanya. Nagtataka si Gray kung posible yun dahil walang limitasyon ang mga pagsubok. Hindi niya balak na patayin siya gayunpaman. Gagawin niya siyang kanya. Sugo pala. Dapat sabihin niya sa pinuno niya na itigil ang pagkain kay Red at umalis. Pagkatapos nilang palayasin ang lalaki, nagpaumanhin si Gray sa pagsira ng tindahan at magbabayad para sa pagkukumpuni. Pero nagulat ang lalaki. Nagpaalam siya at ang serbidora sa mga kampyon, nagpapasalamat sa kanilang tulong. Sinabi ni Gray sa grupo na ang lungsod ay kontrolado ni Goward, ang bayani. Ginagamit niya ang diplomasya ng mga kampyon upang kontrolin ang mga tao sa pamamagitan ng takot.
Nagpanggap siyang poprotektahan ang lungsod kapalit ng pagsunod sa anumang gusto niya, na isang kasinungalingan. Bagaman nung sumalakay ang mga demonyo, kukunin nila ang pera at tatakas. Tanong ni Ezekiel kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon at sagot ni Gray na mayroon siyang mga sariling pinagkukunan. Sa anumang kaso, nag-iwan siya ng babala at umasa na makakagugol sila ng gabi sa isang lugar. Si Fiona naman, ay may pag-aalala sa kanyang mukha. Samantala, narinig ng pinuno ng grupo ang mensahe na sila ay pinagbabantaang umalis. Sinabi ng kampyon kay Goward na masyadong makapangyarihan ang lalaki. Sabi ng isa sa kanila na ang kampyon na ito ay talagang walang alam para magpaloko ng ganon. Sang-ayon naman ang isa dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa Grey Shepherd sa buong buhay niya. Sang-ayon ang pangatlo na dapat nilang patayin na siya ng tuluyan. Nag-aaway ang dalawa dahil naghahalo ang isa ng mga ilegal na sangkap na may lason. Sa huli, sumigaw si Goward na tumahimik na ang mga hanggal. Sinusubukan siyang utusan ng isang hanggal sa sarili niyang lungsod, hindi sapat ang basta pagpatay. Kailangan siyang tapusin at gawing halimbawa. Sa bahay tuluyan, nagpapahinga ang grupo ni Gray. Iniisip ni Fiona na wala siyang kayang gawin sa sarili niyang mga kamay, laging bigo sa labas ng lungsod. Magiging pabigat siya sa ganitong paraan. Sigurado siya doon. Lumitaw si Gray, alam na pagod siya at sinabi nitong dapat siyang magpahinga. Hindi niya balak matulog pa dahil gagamitin ni Gray ang lahat ng oras para pagbutihin ang kanyang mahika. Tapos inaasar siya ni Fiona sa pamamagitan ng pagpitik sa kanyang noo dahil nakasimangot siya at mukhang tense. Sinusubukan na naman niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Kung mayroon siyang inaalala, maaari niya itong pag-usapan. Tinatanong ni Fiona kung may problema ba, at napabuntong hininga si Gray sa kanyang talinong pagmamasid. Kailangan niyang pahalagahan ang oras hanggat maaari. Sa huli, hindi na mababawi ni Gray ito sa kanyang nakaraang buhay. Samantala, sinalakay ng grupo ni Goward. Hinahanap si Gray sa buong lungsod. Sinaktan nila ang mga ayaw magsalita o nagsasabing walang silang alam. Gagawin nila ang lahat para mahanap si Gray. Kung hindi, papatayin nila ang mga sibilyan. Isang figure ang lumabas at binuksan ang pinto ng kanyang silid nang lusubin nila ang bahay tuluyan. Si Fiona pala, nakita ng isa sa mga lalaki na isa siyang magandang babae. Binalaan siya ni Fiona na huwag silang pakialaman, bagamat mahina lamang ang kanyang boses, at mabilis niyang pinabagsak ang mga lalaki nang hindi nila inaasahan. Hindi niya maaaring hayaan na ang kapatid niya ang palaging lumalaban ng mag-isa. Nagtipon ang mga lalaki nang tumayo si Fiona sa harap nila. Siya ay malakas, at agad silang tumakbong palayo sa pagkasiphayo. Alam na noon pa ni Gray na nakakatakot ang kapatid niya kapag nagagalit. Hindi nila ito maaaring gawin. Tumakbo ang mga lalaki para makatakas. Gusto nilang iulat kay Goward na nagkamali ang lahat. Lumitaw si Ezekiel na hinahablat ang isa sa mga nagtatangkang tumakas pagkaalis ng bar. Talagang akala ng mga lalaki na makakatakas sila sa bahay tuluyan nang hindi man lang humihingi ng tawad, kaya ibinalik sila ni Ezekiel sa loob, pinipigilan silang tumakas. Hindi pa rin siya sober, pero perpekto itong pagkakataon para magsanay. Pagkatapos bugbugin, sinabi nilang utos ito ni Goward. Ang mga kampyon ng lungsod na ito ay kaiyahiya. Sabi ni Ezekiel, hindi nila pagsisisihan yun. Hindi nila sana nakuha ang lungsod kung sila'y mahina ang loob. Sang-ayon si Gray, pero may balak ang mga taong ito. Dapat na muna silang umalis. Oras na para maglinis. Sisiguraduhin niyang walang natirang peste doon. Samantala, gulat na gulat ang isang lalaki dahil para itong bangungot, at lumitaw ang isa sa mga kampyon ni Goward para sabihin sa lalaki na katapusan na niya. Nagmamakaawa siyang maghintay dahil mananalo siya sa pagkakataong ito at ibibigay ang pera na hinihingi nila. Ngunit alam ng kampyon na baon sa utang ang taong ito. Puntos. Ang lalaki ay umiyak ng labis dahil napilitan siyang magsugal at nawala ang lahat ng kanyang pag-aari. Malinaw na dayaan din ang laro. Nagsisinungaling sila sa kanyang harapan, na ikinainis ng kampyon sa akusasyon, at sinipa niya ang mukha ng lalaki dahil sa pagsasalita ng walang katotohanan. Nang simulan niyang saktan ang lalaki, nagmamakaawa ito ng kapatawaran. Ngumiti ang kampyon dahil hindi naman siya demonyo. Babayaran niya ang kanyang mga utang kung ipagbibili niya ang kanyang anak na babae at asawa. Tumanggi ang lalaki dahil sila ang kanyang mga kayamanan, at tumawa ang kampyon dahil nagawa na naman na nila iyon.
Ang lalaki ay natigilan. Nagulat, at tumawa ang kampyon sa kanyang mukha dahil malaki ang halaga ng kanyang asawa at anak. Nagalit ang lalaki at sinipa siya ng kampyon palayo. Balak niya itong ipagbili sa susunod. Aayusin nila na maibigay siya sa mga demonyong kumakain ng laman ng tao. Ayos na rin yun dahil wala na ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay inatake niya ang lalaki, ngunit hamarang si Fiona sa pagitan nila para ipagtanggol ang lalaki. Nagulat ang kampyon sa magandang babae, nag-iisip kung magkano ang kanyang halaga. Ilan pa ang naghanda para lumaban dahil alam nilang si Fiona ay isa sa mga taong gusto ni George. Tinitiyak ni Ezekiel na kalabanin nila siya sa halip na magtipon sa paligid niya. Inihahanda ni Gray ang kanyang telekinesis upang sumabak din sa laban. Dumating ang mga atake, at siya, kasama si Ezekiel, ay naghahanda upang plansyahin ang issue. Hinarap ni Fiona ang kampyon na umaalipusta sa kanya. Ayaw niyang malaman ang kanyang mga plano. Sinabi ng kampyon na ang lungsod ay pag-aari ng kanyang gobernador. Nangongolekta lamang sila ng buwis mula sa mga nakatira doon. Tunay ngang makapangyarihan sila, at ang iba ay mahihina lamang. Pinaputukan ng lalaki si Fiona ng maraming magkakasunod na atake. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Mabilis ang lalaki, at halos walang pagkakataong sumagot. Tumawa ang kampyon, nagtatanong kung ano ang nangyari, at kung yun lang ang kaya niya. Kung gayon ngayon niya ibibigay ang kanyang eleganteng atake laban sa kanya. Nabagsak si Fiona at nag-alala si Gray para sa kanyang kapatid. Tumayo siya, sumasagot na gusto ni Fiona ipakita sa kanyang kapatid na hindi siya pabigat. Iniisip niya kung paano niya tatalunin ang tagapagsalita, bagaman nararamdaman ng kampyon na nakakapagod na ito. Pinaputukan niya siya ng maraming atake, na kanyang ipinagtatanggol habang naghahanap ng butas. Sa wakas, nakita ni Fiona ang tindig niya. Naghahanda para sa huling pagsugod. Ito na ang pagkakataon niya. Maaari niyang samantalahin ang kalamangan na ito. Kaya inilunsad ng sibatero ang atake kay Fiona, at tinamaan niya ang sibat nito gamit ang kanyang espada, tinagusan ito at ikinagulat ng kampyon. Sa gayon, nabali ang kanyang espada at nahati ang katawan. Napaluhod si Fiona habang natatapos ang laban. Tinanong ni Gray kung okay lang siya, at tinanong ni Fiona kung mahusay ba ang ginawa niya. Sumang-ayon siya na napakahusay ng ginawa niya. At sa gayon, tumayo si Fiona, nagpas siyang kaya pa rin niyang lumaban. Mapanganib ang huling laban dahil hindi siya suot ang kanyang baluti. Kinailangan din ni Gray na lumakas para protektahan siya. Sa anumang dahilan, hindi niya naramdaman ang sakit ng sumpa na nawawala. Samantala, tumawa ang isa pang kampyon ni George, hindi makapaniwalang marami siyang pagkain na nakaimbak. Maraming dekalidad na bagay, at maaari silang kumita kung ibebenta nila ang lahat. Bigla, binalaan ng isang gwardya ang kampyon na ito ay panustos para sa mga emergency, ngunit pinatahimik niya ang lalaki sa pamamagitan ng isang atake dahil wala siyang pakialam doon. Kung magutom sila, maaari silang kumain ng bato o kahit ano. Walang pakialam ang kampyon sa mga tao ng lungsod. Sabi ni Fiona, talagang walang kwenta ang mga lalaking ito, at sang-ayon si Ezekiel kahit maayos ang paglilinis. Sumugod ang mga lalaki para makipag-away dahil nakilala nilang sila ang hinahanap ni George. Matapos silang harapin ng mabilis, oras na para hanapin ang ikatlong kampyon. Nagtungo sila sa ilalim ng lupa kung saan maraming tao ang ikinulong para sa mga eksperimento. Maraming mga taong saga pa rin na gustong makakuha ng mas maraming ilegal na substansyang may mahika. Nangako ang kampyon na bibigyan pa niya ang mga ito. Kapalit nito, ibigay niya ang kanyang mga anak kung mayroon man siya. Ang iba ay dapat silang nakawin. At tumakbo sila palayo na nangangako na gagawin nila ang lahat para sa mas maraming mahiwagang bawal na gamot. Lahat sila ay mga taong ginagamit ng kanilang mga bisyo. Ang kampyon ay natutuwa sa panunood sa mga taong nasisira. Wawakasan niya ang sinuman na may masayang buhay. Sumunod na lumitaw si Fiona, tinatawag silang lahat na tunay na basura. Tumawa ang kampyon nang makilala na ito siguro ang sikat na grupo sa lungsod. Ngunit hindi nagtagal ay pinatahimik siya ni Gray sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog. Nabalitaan ni George na ang pabrika ng mahiwagang bawal na gamot ay sinunog ni Gray. Lahat ng mga kampyon ay natalo at galit na galit siya sa kanilang ginawa. Ganyan. Sa huli, ang boss na lang ang natira para harapin ang mga lalaking ito mula sa lungsod. Bago ang lahat, kailangan nilang kumilos bago pa siya magdesisyong tumakas.
Pagod na si Ezekiel at nagmungkahi na magpahinga muna sila at ituloy na lang kinabukasan. Bagamat tinatanggihan ni Gray, hinayla siya ni Ezekiel at iniwan si Fiona na nag-aalaga sa mga bata. Sinabi niya sa mga bata na magiging maayos ang lahat at malapit nang dumating ang mga awtoridad. Kalaunan, kinuha ng mga magulang ang kanilang mga anak at nalutas ng ligtas ang lahat. Nang bumalik siya sa bahay tuluyan, inisip niya kung bumalik na si Gray sa kanyang silid. Narinig niya silang sinasabi na huwag sabihin kay Fiona. Sabi ni Ezekiel na balanse ng mana sa katawan niya ay nag-ulo. Kung ipagpapatuloy niya ang pagpupursigi, masisira ang mga daluyan ng enerhiya sa katawan niya at ikakapahamak niya. Hindi makapaniwala si Fiona na sobrang nagsisikap si Gray. Alam niya ang kanyang mga limitasyon at palaging sinasanay ang kanyang katawan para malampasan ang mga yon. Kung may posibilidad na magkaroon ng mundong masaya si Fiona, balewala ang buhay niya. Si George na lang ang natitira. Kailangan nilang asikasuhin ito agad. Kasabay nito, sinabi ng mga kampyon ni George na dapat silang magnakaw at tumakas sa lalong madaling panahon. Doon lumitaw si Fiona, na ikinagulat ng mga lalaki at nagtanong kung sino siya. Noon nila nakilala na isa siya sa grupo ni Gray at natakot sila. Agad niya silang hinarap habang naghahanda silang patayin siya. Tahimik at walang imik siya sa laban. Hindi niya hahayaang mapahamak muli ang kanyang kapatid. Nang matapos si Fiona, lumitaw ang isang tao na nagsasabing ang pag-alis ng mga walang silbing basura para sa isang paslit ay mabuti naman pala. Si George ang nagtanong kung sino ang nang-ahas na guluhin ang kanyang lungsod. Hindi siya titigil hanggat hindi niya sila natatapos. Sinalakay niya si Fiona, handang patayin siya. Noong nakaraan, si George ang nagwagi sa Grand Tournament ng taon. Pinuri siya ng lahat sa kanyang pag-eeskrima at sa pagkatalo sa salamangkero ng pamilya Valentine. Nagdiwang ang lahat at ipinangako ni George na lagi niyang tutugunan ang mga inaasahan ng lahat. At ngayon galit na galit siya na pabagsakin ang bawat isa sa mga nanggulo sa kanyang lungsod. Inatake niya si Fiona, na nahirapang ipagtanggol ang sarili. Hanggang sa tuluyang nabali ang espada ni Fiona, na ikinagulat niya. Ang teknik ni George ay wasakin ang kanyang mga target. Ganun din ang gagawin niya sa kanya. Ngayon, siya na ang susunod, ngunit bago pa man tumama ang atake. May ikinagulat siya, isang mataas na antas ng mahikal na harang ang nagpoprotekta sa kanya. Ito ang depensa ng isa sa mga sagradong baluti. Sinabi ni Fiona na isa itong importanteng baluti na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Hinding-hindi niya kayang tagusan ang baluti ng ganoon. Kung hindi niya siya masaktan, napagpasyahan ni George na tapusin siya sa ibang paraan. Kaya't naghagis siya ng may spike na bola sa harapan niya. Ang may spike na bola ay pumunta patungo kay Fiona para pigilan siya. Ang kulungan ng purgatorio ay isang spell na ibinubukod ang target at humaharang sa pisikal na pakikialam. Bagamat ipinagbabawal ang dark magic, bihasa pa rin siya rito. Kaya niyang nasisiyahan sa pagkawala ng malay habang pumapasok sa kawalan ng pag-asa. Pinanood lang siya ni George sa kakaibang tagpong ito. Ngayong wala ng laban ng babae, inisip niya kung dapat niya ba itong tapusin. Habang sinusubukan niyang magdesisyon kung ano ang gagawin, umatras si George nang may umatake mula sa lupa. Si Gray ang nagsabi na tama ang desisyon niyang hindi siya patayin agad. Nakita ni George na nagmamadali siyang sagipin ang kanyang nakababatang kapatid, na nakakapanghinayang dahil isa siyang bayani at hindi dapat matalo. Alam ni Ezekiel na malakas siya. Ang ganitong uri ng kalaban ay problema para sa mga salamangkero. Ngunit determinado si Gray dahil kahit sino, kung sino man ang sumakit kay Fiona ay magtatapos sa kanyang mga kamay. Kaya pinakawalan niya ang isang malaki at malakas na atake laban kay George. Sinalubong ng lalaki ang atake, winasiwas ang kanyang espada laban sa mahiwagang pagsabog. Ang kanyang espada ay kayang tumagos kahit apoy. At gagana rin ito sa kanyang katawan, sumugod siya kay Gray. Tinanong ni Gray kung paano siya nakakakilos ng ganoon gayong napakalakas niya, kailangang protektahan ng mga kampyon ang mga tao. Sumagot si George na hindi niya yun maiintindihan, hindi pa siya humaharap sa isang mataas na ranggong demonyo. Hindi ito isang bagay na kayang panalunan ng sangkatauhan. Sa halip na iligtas ang mundo, ito'y naging magandang ideya na kunin ang lahat ng kayamanan at mabuhay. Tutal, ito ay panahon kung saan ang mga kampyon ay maaaring gawin ang gusto nila. Sinabi ni Gray na siya ay kaawa-awa,
takot na matalo sa isang demonyo, na lalong nagpagalit kay Georger. At ginamit din niya ang kanyang kulungan ng purgatorio sa kanya. Ipapalunok niya yun sa lalaking yun. Si Gray ay hinawakan ng mga Thales kaagad pagkatapos. Nagulat si Ezekiel sa nakita niya. Habang tumatawa si Georger dahil ito ay isang harang na ang lumikha lamang ang maaaring magbukas at malapit. Noon lumabas ang isang matinding liwanag mula sa loob ng mga Thales. Mula sa loob ng mga Thales, lumitaw ang ilang rosas habang inililigtas ni Gray si Fiona. Nagulat si Georger, dapat ay imposible para sa kanila na makaligtas. Tinanggihan ni Gray ang pagsipsip ng mana sa kanyang salamangka at agad na hinarap ang harang. Mula sa loob, ito ay orihinal na gawa ng isang demonyo, hindi dapat alam ng isang tao kung paano ito gamitin. Mukhang gumamit din ng mga bagay demonyo ang nakaraang Lancer, kahit na dapat silang lumalaban sa kanila. Nagpaumanhin si Fiona sa pagiging sanhi muli ng gulo. Sumagot si Gray na okay lang. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ezekiel na dalhin. Alaga na ang kanyang kapatid ngayon. Napagtanto ni Georger na isang pagkakamali ito. Hindi sana siya nagtiwala sa kagamitan ng isang salamangkero. Tutal, dapat pumatay ang isang mandirigma gamit ang kanyang espada. Sa gayon, ipapakita niya ang teknik na sinanay at ginamit niya noong Grand Tournament. At naghanda si Georger ng isang atake na mabilis na dumating sa kanyang direksyon. Ipinagtanggol ni Ezekiel si Fiona habang dumating ang atake para tamaan si Gray. Nawala siya nang tamaan siya ng atake ng direkta. Hindi nila ito halos mapaniwalaan. Walang natira sa iyong katawan. Tumawa si Georger dahil hindi kayang talunin ni Gray kahit isang tao. Ngunit lumitaw si Gray sa likod niya. Sa huli, kahit pa gamit ang espada, wala siyang kakayahan. Madali niyang nalampasan ang atake nito, naramdaman lang ang lakas niya at iniwasan ito. Hindi halos makapaniwala si Georger na natalo siya kahit pa isa siyang kampyon. Noon, tila mga tanikala ng mahika ang pumihil sa kanyang mga binti at saka lumitaw ang ilang sibat sa ibabaw ng kanyang ulo. Sagot ni Gray na kung isa siyang kampyon, dapat kaya niya ang lahat ng ito. At sa wakas, natapos ang laban sa kanya nang tumama ang mga atake kay Georger. Pagbalik sa bahay tuluyan, tinanong ni Ezekiel kung ano ang gagawin nila ngayong napuksan na nila ang mga parasito. Sabi ni Gray, mananatili sila sa lungsod. Halos, oras na para ang sagradong espiritu ng tubig ay magbigay ng basbas. Tuwang-tuwa si Fiona dahil ngayon lang siya makakakita ng espiritu. Biglang may kumatok sa pinto, kahit na gabing-gabi na. Sa labas, may 3 taong nakatayo. Nagpakilala ang lalaki bilang ang Panginoon ng Radred, Orlando Greshel, at ang kanyang anak, si Heinz Greshel. Nagpakilala rin si Gray at ang kanyang grupo sa Panginoon ng syudad. Agad na pumunta si Orlando nang marinig niyang natalo si Georger at gustong magbigay ng gantimpala. Sa loob ng ball, may napakaraming gintong barya. Tinanong ni Gray kung ano ba talaga itong lahat. Nagmakaawa ng tawad sina Orlando at Heinz dahil kung hindi pa sapat yun, maaari pa silang magdagdag. Sumagot si Gray na hindi niya sila pipilitin. Gagamitin lamang niya ang pera para sa mga tao. Ikinagulat ito ng mag-ama. Nagpasalamat si Heinz kay Gray dahil malaki ang pasasalamat nila. Halos hindi sila makaligtas kung walang pumipigil kay Georger. Dahil pinatay nila ang kanyang lola, napilitan silang magbulag-bulagan sa lahat ng nangyayari. Natuwa si Gray na handa silang gawin ang lahat at may gusto talaga siya. Bilang panimula, gusto niyang malaman kung maaari siyang kumuha ng ilang empleyado mula sa Academy Guild. Ipinakita sa kanya pagkatapos ang isang formula na nagsisimula sa Haoma Grass Extract. Sa paggawa ng spell, ang extract ay magsisilbing catalyst at kukuha ng maraming mana mula sa Evil Stone. At kung makakayanan niyang eye crystal ang mana pagkatapos, sa gayon makakamit nila ang isang napakalakas na panunumbalik ng mana. Hindi kailanman naniwala ang mga taga-guild na posible ang ganoong bagay, ganoong kadal-isay na panunumbalik. Ang Haoma Grass at ang Evil Stones ay sagana sa Flama Mountains. Maaari silang gumawa at magbenta. Sinabi ni Heinz na maaari na siyang umalis. Ito sa kanilang mga kamay. Mayroon siyang samahan ng mga mangangalakal na makikipagtulungan para magbenta. Naisip ni Fiona na magaganda ang mga bato. Maging si Ezekiel ay humanga at nagtanong kung saan niya natutunan ito. Sumagot si Gray na marami siyang sinubukan ng mag-isa. Bagaman marami siyang sinaliksik tungkol sa pagbuhay kay Fiona,
at kasama doon ang mga likhang gaya nito. Tanong ni Heinz kung hindi ba siya dadalaw sa kanilang mansyon ngayon. Maghahanda sila ng isang piging para sa mga dakilang bayani na nagligtas sa lungsod. Sumagot si Gray na mananatili sila ng kaunti, ngunit maglalakad-lakad siya sa lungsod upang tingnan kung mayroon pa ring mga tauhan ni Goward. Nang magpumilit si Fiona, isinama niya ito. Nagpas siyang lumabas si Ezekiel para makita ang isang tao. Alam ni Fiona na lalabas siya para manligaw ng ibang babae, sigurado yun. Sana raw ay hindi maging ganoon si Gray. At sa daan ay nabangga niya ang isang tao. Nahulog ang babae na humihingi ng paumanhin dahil hindi siya tumitingin sa dinaraanan niya. Yumuko si Gray para tumulong at humingi ng paumanhin dahil hindi rin niya ito nakita. Noon siya nagulat nang makita niya ito. Umatras ang babae na humihingi ng paumanhin. Ngunit biglang hiniling ni Gray na samahan siya nito, dahil kailangan niya ito, at nagulat ang babae sa mga salita niya. Kahit si Fiona ay nagulat dahil akala niya hindi magiging ganoong klaseng lalaki ang kanyang kapatid. Umaatres ang babae dahil hindi niya maintindihan kung ano ang gusto ni Gray sa kanya. Sumagot siya na pagsisisihan niya ang pananatili kung nasaan siya. Kailangan niyang alisin sila bago pa makagawa ng malaking kasalanan. Ang babae ay si Sasha Flores, ang dating manggagamot ng kanyang grupo. Sa puntong ito, si Sasha ay bihag at ipinadala ng mga kakilala ng isang grupong tinatawag na rival killers, na pumapatay ng ibang mga kampyon. Napilitan si Sasha na magtrabaho para sa kanila. Maraming namatay at nadumihan ang kanyang mga kamay ng dugo. Nang palayain ni Gray si Sasha mula sa mga taong yun sa noon, wasak na ang kanyang isipan. Marami siyang pasanin na pagkakasala, hindi na nakalaban sa huli, at namatay. Pero ngayon, may pagkakataon si Gray na iligtas siya basta't kasama niya si Sasha. Hindi na itago ni Fiona ang kanyang pagkabigla dahil alam niya ang buo niyang pangalan. Sabi ni Sasha, kung tatakas siya, mapapahamak lang siya, pero tiniyak ni Gray na poprotektahan niya siya. Hindi maintindihan ni Fiona kung bakit ganito siya kumilos sa isang taong ngayon lang niya nakilala. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Sasha at tumakbo palayo dahil hindi niya kaya ito. Naiwan si Gray, nag-aalala, at pagkatapos nakita niya ang daan. Tinitingnan siya ng kanyang kapatid na babae na tila hinuhusgahan. Hindi niya iniisip na isa siyang mapanligaw, at naguguluhan si Gray. Samantala, iniisip ni Sasha kung sino ang lalaking yon. Parang nakita niya ang tunay niyang pagkatao, kahit hindi niya alam kung bakit, tila hindi ito ang unang beses na sila nagkita. Noon nang bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Sa kung anong dahilan, nakita ni Sasha ang mukha ni Gray na umiiyak. Patuloy niyang iniisip kung ano yun, marahil isang uri ng ilusyon. Biglang may lumitaw na boses matapos siyang hanapin. Sila ay mga lalaki na nagsabi na kapag nawalan siya ng trabaho, dapat siyang bumalik na. Humihingi siya ng paumanhin habang siya ay naiintindihan ang kalagayan niya. Tinanong ng isa sa mga lalaki kung saan sila mangangaso sa susunod. Sabi naman ng isa, mas maganda sa templo ng espiritu ng tubig. Maraming kampyon ang pupunta roon. Tuwang-tuwa naman ang ikatlo na gawing parang impyerno ang templo. Ayaw ni Sasha na tumulong sa kanila o maging isang mamamatay tao. Gusto niyang maging kampyon at tumulong sa iba. Iniisip niya kung talagang matutulungan siya ni Gray, at nagsisimula siyang humingi ng paumanhin at nag-aalangan sa kanyang isipan. Nang bigla siyang hawakan sa leeg at pinatigil agad sa pagsasalita. Hindi gusto ng kampyon ang nakikita sa kanyang mga mata na parang aso na kumakagat sa kamay ng kanyang amo. Hindi na kailangan pang mag-isip. Wala siyang iba kundi kapalit ng isang gayuma. O baka gusto lang niyang mamatay tulad ng kanyang dating grupo. Tapos, bigla na lang siyang ibinagsak sa lupa. Sinimulan sipa-sip-in si Sasha ng isa pang kampyon dahil sa pagtangkang sumuway. Sabi naman ng isa pa, dapat sumunod lang ang isang aso sa utos ng kanyang amo, kaya humingi na siya ng tawad dahil sa kanyang pagiging suwail. Kasabay nito, malaking halaga ng ginto ang iniabot kay Gray. Iminungkahi ni Heinz na gamitin ito para ipagtayo sila ng bahay sa lungsod, pero tumanggi siya. Gagamitin nila ito para ayusin ang kuta at ihanda ang lungsod. Nalilito si Heinz kung bakit gagamitin ang pera para gantimpalaan si Gray, at sinabi niya na walang halaga ang pera kung magwakas ang mundo. Mas mahalaga ang kaligtasan ng lungsod. Emosyonal ang lahat dahil si Gray ang pinakamahusay na kampyon para sa kanila. Naantig si Heinz.
Gaya ng ninanais, poprotektahan nila ang lungsod. Maipagkakatiwala niya ito sa kanila dahil ang pagprotekta sa mga tao ay tungkulin ng isang Panginoon. Nadama ni Gray na may mabuting Panginoon ang lungsod. Magiging mabuting tagapagmana si Hines sa hinaharap. Habang sila'y nagdiriwang, humanga si Fiona sa kanyang kapatid. Ngunit ang nangyari ang lahat ng napakabilis, at nagsisimula na siyang matakot. Muli siyang nailigtas ni Gray, kahit noon pa man ay lagi niya itong pinuprotektahan, at iniisip niya kung kailan ba ito lumaki at iniwan siya. Siguro iniisip niyang wala na siyang silbi ngayon. Kaya't siya ay lumayo, halatang lungkot na lungkot. Nakita ito ni Gray at tinangka siyang tawagin, pero tinawag muna ang kanyang pangalan. Gusto nilang pag-usapan kung paano palalakasan ang lungsod at gagamitin nila ang kanilang oras. Nakita ni Gray na parang hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid, pero nagpasya siyang magmungkahi na gamitin ang mga armas at sundalo para palakasin ang lungsod. Sabi ni Hines na iniwan siya ng kanyang ama na namamahala sa ang mga depensa at gagawin ang lahat ng makakaya. Sabi ni Gray na nagtitiwala sila sa kanya, pero sa tingin ni Hines ay dahil lang sa pagiging paborito. Wala iyon kumpara kay Gray. Nakita ni Gray na malayo si Hines sa pagiging katulad ng ibang mayayabang na pinuno. Gusto rin niyang patibayin ang mga pader, at sumang-ayon ang mga lalaki. Kaunti pa rin ang oras nila bago ang atake ng demonyo. Kailangan nilang maghanda hanggat maaari. Para harapin ang masamang Diyos, kailangan nila ang basbas ng mga dakilang espiritu. Malapit na ang panahon ng dakilang espiritu ng tubig. Matatagpuan nila sina Sasha at ang kanyang grupo at sa pinakamagandang sitwasyon ay lutasin ang dalawang problema ng sabay. Umulong si Gray, iniwan ang mga bagay-bagay sa kamay ni Hines. Lumabas siya para hanapin ang kanyang kapatid na babae at biglang nakarinig ng isang sigaw. Si Fiona pala yun na nagsasanay gamit ang espada. Gusto niyang lumakas. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang kapatid. Lumapit si Gray nang matagpuan niya ito, at tinanong niya kung sa tingin ba niya ay wala siyang silbi. At tinanong naman siya ni Gray kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Nadama ni Fiona na sumasakop siya ng espasyo. Mahina siya at walang kayang gawin mag-isa. Pagkatapos lumapit si Gray, sinasabing malakas siya at mas alam niya yon kaysa kaninuman. Noon pa man ay lagi na niya itong inililigtas. Ngayon ay panahon na para siya naman ang magtanggol sa kanya. May tiwala si Gray sa kanya at hiniling na huwag na siyang magsabi ng ganoon. Nagpasalamat si Fiona sa mga sinabi niya, at biglang may tumawag kay Gray. Si Hines pala na nagbabala na malapit ng may handa ang hapunan. Gusto pa ring magsanay ni Fiona, at nagkomento si Gray na dapat ay nag-iinuman si Ezekiel sa kung saan mang bar malapit doon, nakakaiba, at binanggit ni Hines na simula nang mapalaya ang lungsod, parang hindi ito nagpunta sa kahit anong bar. Kasabay nito, sa ibang lugar, si George ay nakagapos. Isang tao ang pumasok at bumati kay George na gising. Si Ezekiel pala ito na nagtanong kung kumusta siya. Nagreklamo si George dahil ilang araw na siya doon, at sinabi ni Ezekiel na nakakapagtaka pa na kaya pa niyang magsalita. Alam ni Ezekiel na dapat ay mayroon pa ring mga tauhan si George sa lungsod. Nagtanong si George kung ano ang iniisip niya. Alam nila na nakikipag-ugnayan sila sa mga demonyo sa pamamagitan ng kanilang mga gamit at mga ilegal na gawain na may mahika. Sa madaling salita, napagtanto ni Ezekiel na mayroong traidor sa lungsod. At gusto niyang malaman kung sino yon. Pero ayaw sabihin ni George kung sino ang taong yun. Sabik na siya sa araw na magagawa niya yun sa kanila, at sinuntok siya ni Ezekiel ng malakas. Walang alam si Gray o si Fiona na naroon siya, at napagtanto niyang mas mainam na kumuha ng impormasyon ng mabilis. Tumawa si George dahil nagpapanggap lang siyang isang normal na kampyon. Ang paraang ito ng pagkuha ng impormasyon ay iba sa iba, at kahit na paulit-ulit siyang sinuntok, nakangiti pa rin si George dahil wala siyang balak na magsalita, at nagtataka si Ezekiel kung paano siya nagkakaroon ng ganong kumpiyansa. Malapit na silang lipunin ang lahat, at ang mga tao sa lungsod ay pagpapasawahin sa hirap. Sabik na si George na dumating ang madugong labanan. Kalaunan, sa templo ng tubig, maraming kampyon ang nagtipon. Mahalaga para sa paglalakbay ng kaligtasan na magkaroon ng basbas ng dakilang espiritu. Ang templo ay nasa ilalim ng lawa upang hindi mapasok ng mga tao. Isasagawa ng pari ang seremonya upang alisin ang selyo. Di nagtagal lumitaw din si Brenda at ang kanyang grupo,
at nagkomento pa si Stella ng isang bagay na may halong panlilibak, bagamat itinatago niya ito. Kumaway si Fiona kay Brenda, na muling binigkas ng mali ang kanyang apelyido. At halos parang sinadya, tinuro niya si Gray ng inis. Bumagsak siya noong nakaraan at may utang, pero ngayon magiging iba na. Tuwang-tuwa si Jake para kay Brenda, at nauutal siya na hindi niya kailangan ang pag-aalala nito, na ikinagulo ni Gray. Basta, gusto niyang sumulong at tanggapin muna ang basbas. Mukhang hindi naman masama si Brenda, kaya iminungkahi ni Ezekiel na hayaan siyang gawin ang gusto niya. Gayunpaman, napansin ni Gray at Ezekiel ang grupo ng karibal na Slayer. Kabilang sila sa ibang mga nagtipon at mga kampyon. Isang boses ang lumitaw na humihingi ng pahintulot na dumaan, at lumingon si Gray. Si Sasha pala ang lumitaw at nagulat na nakilala siya. Inilahad ni Gray ang kanyang kamay, ngunit muling tinawag si Sasha ng kanyang grupo. Nagbanta ang lalaki na sasaktan siya kung hindi siya susunod, at yutal siyang sumama sa kanila. Humingi siya ng paumanhin sa pagkahuli at dumaan sa grupo. Sinabi ni Gray sa kanyang grupo na ang babaeng iyon ay bihag. Nanatili silang may masasama na ugali at pinatay ang mga kalaban upang angkinin ang kaluwalhatian ng mga bayani. Pumatay sila, Sasha ng kanyang dating koponan at pinilit siyang pagalingin ang kanilang mga sugat ng walang tigil. Muling tumanggi si Gray na sabihin kay Ezekiel kung saan niya nakuha ang kanyang impormasyon, ngunit napansin ni Gray na nagsisimula ng maghinala si Ezekiel na may alam siyang marami. Biglang may sumigaw na isa siyang hanggal. Napalingon si Fiona nang gulat ng sakta ng grupo si Sasha sa harap ng lahat. Alam niyang samobra na sila at gusto silang pigilan, ngunit pinigilan siya ni Gray dahil malapit nang magsimula ang seremonya. Mas mabuting maghintay ng pinakamagandang pagkakataon upang lutasin ito. Pagkatapos ay ginagawa ng pari ang seremonya upang lumitaw ang templo. Nanginginig ang lahat at may landas na lumitaw mula sa tubig. Binuksan ang mga tarangkahan. Limitado ang bilang ng mga biyaya, at syempre, ito ang nagtulak sa mga kampyon na magmadali sa templo. Humanga si Fiona sa ganda ng templo. Sinabihan siya ni Gray na huwag magpakampante dahil hindi ito pasyalan. Biglang nagulat si Fiona sa nakita niya. Kinukuha, hinahawakan ng isang halimaw ang isa sa mga kampyon. Susubukan ng mga espiritu doon kung sino ang karapat-dapat sa biyaya. Hindi sila maaaring mamatay doon. Nakapasok na rin ang grupo ni Sasha sa loob ng templo. Magandang lugar ito na maraming tagong lugar. Magtatago sila at maglalagay ng mga patibong. Ang iba naman ang bahala sa iba pa, naghihintay sa kailaliman ng templo para talunin ang mga kampyong makakarating doon. Ang mga taong ito ay dapat na malalakas at nagtataka kung kaya ba silang talunin ni Sasha. Pagod na sila sa mga patibong at labanan. Magandang pagkakataon yon. Ayaw pumatay ni Sasha at hindi niya kaya. Isa lang siyang manggagamot. Pero nandun pa rin siya, tumutulong sa masasamang tao. Naaalala niya ang sinabi ni Gray na pagsisisihan niya ang pananatili niya kung nasaan siya. Tinulak siya ng isa sa mga kampyon para tumigil sa pagtayo at gumawa ng kapaki-pakinabang. Humihingi siya ng paumanhin, at alam niyang pagsisisihan niya ang lahat ng ito. Ngunit inisip ni Sasha na masyado siyang mahina para gumawa ng kahit ano ng mag-isa. Sa wakas, huminto ang pagiging ng napakaraming halimaw ang silid. Natagpuan ng isang grupo ng mga kampyon na ligtas ang lugar, ngunit ang templo mismo ay nakakabaliw. Tila sila ang unang dumating doon. Dahil sila ang nasa unahan, maaari silang magpahinga para makahinga. Ngunit pagkatapos isa sa kanila ay inatake, at agad na nagulat ang iba pa sa grupo. Isa mula sa grupo ang nagpakawala ng atake nang mapansin niya kung saan nagmumula ang panganib. Pagkatapos nabigla siya ang atake ay nagmula sa likuran niya. Hindi nagtagal, sinubukan ng manggagamot na magpagaling ngunit siya naman ang pinuntirya ng grupo ng mamamatay tao. Napabuntong hininga sila dahil walang silbi ang mga kampyon sa labas ng diretsyong labanan. Tinanong ng isang taong buhay pa kung bakit nila ginagawa yon, at hinayla ang kanyang buhok. Susubukang saktan ng kampyon para mapasigaw siya sa susunod na atake. Ngunit biglang may bumulusok na salamangka ng yelo sa kanyang direksyon, na pumihil sa kanya. Si Gray pala ang dumating para pigilan yon. Sinabi ng kampyon sa kanya na huwag siyang umapal sa kanyang kasiyahan. Nakakagalaw pa rin ang manggagamot. At mga utos na pagalingin ang kanyang mga kasama ngayon. At naiirita ang kampyon kay Gray dahil sa pag-udyok sa kanya sa ganitong paraan. Bigla siyang nawala,
at nagbabala si Gray na kung may isang assassin na makakalapit sa kanya, tapos na. Tumawa ang assassin dahil hindi niya nga maiwasan ang mga atake niya at pabaya pa rin siya. Nagpasya siyang magsimula sa pag-atake kay Gray mula sa likod. Ngunit biglang lumitaw ang isang spell sa ilalim niya na nagpapakita sa kanya. Biglang hindi na makakita ang lahat, at nakita ng kampyon na binulag ni Gray ang lahat gamit ang kanyang mahika, maging ang kanyang mga kasama. Nagpasya siya, maging maingat sa kanyang mga hakbang at kung paano siya humihinga para hindi mapansin. Ngunit natagpuan siya ni Gray, natuntun siya sa pamamagitan ng mana imbes na tunog. Nang muli silang makakita, ang unang kampyon ay natalo na. Nagpasalamat sa kanya ang grupong inatake sa tulong, kahit na sila ay magkaribal sa loob. Sabi ni Gray, pareho silang kalaban na ang masamang Diyos at wala nang iba pa. Ang pagpapala ay para lamang sa mga karapat-dapat, hindi sa mga nagmamadali. At sinabi lamang ng pari ang mga bagay na yun para magdulot ng pagkabalisa sa lahat. Napagtanto ni Ezekiel na may tiwala si Gray sa gayong kumpidensyal na impormasyon. Mula sa ahensya, sa anumang kaso, ang grupong inatake ay nakalayo ng ligtas at buhay. Sabi ni Gray, dapat silang magpatuloy. Mayroon pa ring mga mamamatay tao sa unahan. Kasabay nito, pinapatay ni Brenda ang isang halimaw gamit ang kanyang espada. Pumalakpak ang lahat sa kanyang kahanga-hangang kapangyarihan at nagpapakitang gilas siya. Ang mga pagsubok na yun ay parang laro lamang para sa isang galing sa pamilya Einhorn. Biglang may nagsabi na tila karapat-dapat silang patayin. Isa yon sa mga mamamatay tao. Hindi siya makukuntento kahit gaano karami ang kanyang mapatay. Tinanong ni Brenda kung bahagi ba siya ng pagsubok o ano. At tumanggi siya dahil ang kanyang layunin ay para lamang alisin ang mga humahadlang sa kanya. Nakikita niya na tipo siya ng taong inaalis ang mga karibal niya sa harap niya mismo. Sa sitwasyong yun, nakikita ni Brenda ang kahalagahan at sumugod sa kanya. Nagkomento siya na magandang espada ito para sa isang batang babae. Ngunit may dam-ay-kit sa espada ni Brenda. At nagtataka siya kung ano ang pakiramdam na yun. Nanghihina siya. Pagkatapos bigla siyang bumagsak sa lupa. Tumakbo si Jake para tulungan si Brenda, ngunit natambarin kaagad. Bumagsak siya at natamba si Catherine dahil doon. Sumigaw si Stella para sa kanyang mga kasama nang hindi man lang nakikita kung ano ang paparating mula sa likod niya. Sa kanya, muli siyang inatake mula sa likuran. Tinatanong ni Brenda kung anong klaseng maruming pakana ang ginamit niya. At tinanong naman siya nito kung mayroon bang ganoon sa larangan ng digmaan. Nang akala ni Brenda na mamamatay na siya, biglang dumating si Gray para iligtas siya. Tanong ng kampyon kung kukunin ba talaga nito ang kanyang biktima. At humingi ng paumanhin si Gray sa paggambala. Ngunit mahalaga raw ito sa kanya. At agad na naapektuhan si Brenda sa mga sinabi niya. Sumigaw si Gray kay Ezekiel na dalhin ang mga taong yun sa ligtas na lugar. Si Fiona ang bahala, alaga ng kabalyero. At hinihiling ni Gray na maghintay siya dahil mapanganib ang kanyang isinumpang espada. Maaari nitong sipsipin ang kanyang lakas kung mahahawakan niya ang espada. At nagdesisyon si Fiona na iwasan ang bawat atake. Tinatanong ng kampyon kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. At inaatake si Fiona, na umiiwas sa bawat atake na sumunod. Frustrated, naghanda siyang patayin si Fiona sa sandaling makalapit siya. Pero muling iniiwasan siya ni Fiona at tinusok siya gamit ang kanyang espada. Nagdiriwang siya dahil napabagsak niya ang isa sa mga mamamatay tao. At sumasang-ayon si Gray, bagamat yun mismo ang nag-aalala sa kanya. Ang kanyang talento ay napakalaki kaya ito ay isang trahedya. Sa bilis nito, baka paulit-ulit na lang. Sabi ni Brenda, hindi na niya kailangang iligtas pa siya dahil mananalo rin naman sila sa huli. At sang-ayon si Gray. Sagot ni Fiona na wala siyang utang na loob. At nauutal na sinabi ni Brenda na hindi niya kailangan ng tulong. Kung namatay siya sa ganoong kaiyahiyang paraan, hindi niya kailanman mahahanap ang kanyang pinuno sa impyerno. Biglang tumayo ang kampyon na nagsasalita hawak ang kanyang espada ng Camilvard. Para palayain ang nakaw na sigla at hayaan silang mamatay lahat ng sabay. At biglang lumabas na inilunsad ng lalaki ang isang uri ng bomba para isama ang lahat sa kanya. Itinulak ni Fiona si Gray para mapalayo siya sa pagsabog, ngunit natapos siyang mahulog nang gumuho ang lupa. Inabot siya ni Gray, ngunit nahulog na si Fiona at huli na. Nagsimula siyang bumagsak, alam na sa bilis na yun ay mamamatay siya.
Ngunit biglang may lumitaw na mga pakpak. Mga pakpak yun mula sa baluti na nagprotekta sa kanya habang umaabot siya sa lupa. Mahaba ang kanyang pagkahulog, ngunit kahit papaano ay ayos lang siya. Nag-aalala si Fiona kung ayos lang ang iba, ngunit dahil kilala niya si Gray, dapat ayos lang sila. Siguro ay mas malalim silang pupunta sa templo, at dapat mahanap niya sila mamaya. Sa daan, natuklasan ni Fiona ang isang napakagandang silid. Iyon ay iba sa iba pang bahagi ng templo. Siguro kung saan naninirahan ang dakilang espiritu ng tubig. Sabik na sabik siyang makita si Sasha doon. Sugatan si Sasha sa mukha at mukhang takot kay Fiona. Nagpakilala siya bilang kapatid ni Gray, at pinakiusapan siya ni Sasha na tumakas. Plano ng pinuno na patayin ang lahat doon. Umalis siya para tignan ang iba pa, pero babalik din siya agad. Alam ni Fiona na nagsasabi ng totoo ang kapatid niya. Kailangan niyang iligtas si Sasha. Sinabi niya na dapat silang tumakas. Hindi siya maaaring manatili sa kanyang grupo at nangako siyang poprotektahan siya. Alam ni Fiona na si Sasha ay isang manggagamot at maaaring subukang pagalingin ang sarili, ngunit sumagot siya na sayang lang. Darating din ang araw na masasaktan na naman siya. Ang nakaantig kay Fiona ay ang marinig ang kanyang nakakalungkot na mga salita. At lumapit siya para yakapin ito. Siguro sanay na siyang masaktan, at mawawala na siya sa sarili kung magpapatuloy ito. Sumagot si Sasha na baka mas mabuti nang hindi makita ang lahat. Naalala niya si Gray noong pinagmalupitan nito sa baryo. Determinado si Fiona na huwag siyang pabayaan. Kaya hinailan niya ito sa kamay para umalis, kahit na sa tingin ni Sasha ay hindi ito magandang ideya. Gayunpaman, naging isang matagal na rin mula noong huli siyang nakaramdam ng malumanay at mainit na haplos. Noon lumitaw ang team leader, nagtatanong kung saan niya balak dalhin ang aso nito. Mukhang kailangan niya ng leksyon, kaya susugurin sana niya si Sasha. Natigilan siya, pero hinarap ni Fiona ang atake gamit ang kanyang espada. Winasak niya ang diwa sa isang galaw. Hindi siya kasing hina ng iniisip ng leader. Sumagot si Fiona na walang kampyon ang mananakit sa kanilang mga kasama. Ikinatawa ito. Tinatanong kung alam niya kung bakit pinili niya ang templo ng espiritu. Dahil isa siyang gumagamit ng espiritu, mas malakas pa ang kanyang kapangyarihan doon. Ilang espiritu ay tinawag at ipinadala sa direksyon ni Fiona. Ngunit hindi siya natakot, winawasiwas ang kanyang espada laban sa kanila, hanggang sa nakagat siya ng isa sa kanila. Pinaligiran siya, at tumawa ang pinuno dahil para siyang naging pagkain ng aso. Ngunit isang liwanag ang lumabas mula sa gitna ng mga espiritu pagkasabi niya noon. Ang mga pakpak ng kanyang kulungan ay nagpalipad kay Fiona at nalampasan ang mga espiritu. Hinabol siya nila, ngunit desidido siyang tapusin muna ang nagpatawag. Na isang magandang desisyon, ngunit napakatanga sa pananaw ng pinuno. Tumigil siya, nagulat, at biglang may lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malaking espiritu ang lumitaw at tila lalamunin si Sasha, na nasa likod niya. Ang mga asong walang utang na loob na gustong tumakas ay dapat parusahan. Bilang isang manggagamot, mabubuhay siya kahit na mapunit ang kalahati ng kanyang katawan. Ang pinuno ay malupit at nakinig lamang kay Sasha na nagmamakaawa ng tawad. Ngunit tumanggi siyang patawarin siya kahit sa puntong yun. Nang sinasaktan ni Sasha ang kanyang sarili, tumalon si Fiona para subukang iligtas siya. Nagawa niyang tamaan ang mata ng halimaw, na naghahanda ring sumalakay sa kanya. Ngunit bago pa yun mangyari, ilang harang ang nagtanggol sa kanya pagkatapos noon. Alam ng pinuno na ito ay kapangyarihan ng isang sagradong bagay, na talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi ito perpekto. Nagawa niyang sirain ang harang kasunod gamit ang asido. Kaya, nahuli si Fiona ng kanyang espiritu pagkatapos noon. Sumigaw si Sasha nang makita niya itong tumigil sa loob ng bibig ng halimaw. Ngunit hindi siya sumuko at nagsimulang lumabas mula sa loob nito gamit ang kanyang espada. Nagmakaawa si Sasha sa kanya na tumakas at kalimutan na lamang siya, at tumanggi siya. Dahil nangako siya, gagawin niya, kahit hindi maintindihan ni Sasha kung bakit gagawin niya ito para sa kanya. Sabi ni Fiona na ang pagliligtas sa mga tao mula sa gulo ay natural lang sa kanya tulad ng paghinga. Kaya naalala ni Sasha na ganito ang uri ng kampyon na gusto niyang maging noon pa man. Ang ideal na kampyon na hinahangad niya ay eksakto kung sino si Fiona. Hindi sumuko ang pinuno, gaano man kalaki ang pagtutol niya,
patuloy pa rin siyang aatake. Para kay Fiona, mahalaga pa rin ang iligtas ang mundo. Lalo na ang iligtas ang maraming tao hanggat maaari. Isang halimaw ang sumulpot mula sa likod at pinabagsak siya. Tinuya ng pinuno ang kanyang mga hangarin dahil sa pag-aakalang may magagawa talaga sila. Sa pagkakataong ito, makukuntento na siyang baliin ang kanyang mga buto bago wakasan ang kanyang buhay. At ipapakita niya kay Sasha ang lahat para hindi na siya manggahas pang hominin. Nakiusap siya na huwag galawin si Fiona, nangangakong hindi na siya haamon muli. At tumanggi muli ang pinuno. Kailangan niyang makita kung ano ang mangyayari sa mga hindi nakikinig sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal at dumating ang isang atake para tapusin ang mga espiritu. Nang lumingon sila, sa pagtataka, sa Zero na nagligtas ay si Gray. Natuwa ang pinuno sa ideya na panuorin ng kanyang kapatid ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Ngunit pagkatapos ay umilo ang mata ni Gray at ang halimaw na may hawak kay Fiona ay agad na nawasak. Ayos lang siya, masaya na nakita na ayos din ang kanyang kapatid. Naghanda ang pinuno na umatake muli, galit na patayin ang lahat doon. Wala balak si Gray na magpigil. Ang mga taong nananakit ng iba ay hindi karapat-dapat sa libing. Hindi naman sa naiintindihan ng pinuno ang anumang salita tulad ng kasama. Sa kanya, gayunpaman, isa-isa nilang sinisira ang kanilang mga kalooban. Isang pagkakamali ang kanyang pag-atake, kahit gaano karami pang espiritu ang kanyang talunin. Sinasadya rin ni Gray ang tagapagtawag, at kaya't sumunod siyang tinamaan ng kanyang atake. Pinanood lamang ni Sasha ang tagpong ito at nakita niyang nagmamakaawa itong magpagaling. Pumayag siyang magpagaling, ngunit pinigilan siya ng isang boses bago pa niya ito magawa. Si Gray yun, nagtatanong kung gusto niya ba talagang gawin yun. Wala ring magbabago kung pagagalingin niya ito, maging ang kanyang sitwasyon o ang kanyang sarili. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin siya. Sumigaw ang pinuno na wala siyang pagpipilian. Isa siyang walang kwentang basura na nakatayo lang habang namamatay ang kanyang koponan. Hindi sumang-ayon si Gray dahil mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Siya ang pinakamahusay na manggagamot sa mga kampyon. Kaya, maaari siyang humakbang pasulong. Kung gagawin niya ito, dadalhin siya nito saan man niya gustong pumunta. Naging emosyonal siya sa pag-iisip kung paano niya iligtas ang mundo. Tinanong ng pinuno kung bakit niya siya pinapakinggan. Parang hindi pa siya sapat na naparusahan. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang espiritu para atakihin siya, ngunit nagkapira-piraso ito nang dumating si Fiona para tulungan siya. Pagliligtas, tinitiyak sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil inaalagaan nila siya. Pagkatapos noon, mas naging determinado si Sasha na gumawa ng isang bagay. Inihanda niya ang kanyang mga tauhan upang magsagawa ng panggamot na salamangka, at nakaramdam ng ginhawa ang pinuno nang makita niyang handa na talaga siyang gamitin ang mahika sa kanya. Ngunit ginamit niya ito kay Fiona dahil hindi natutulungan ni Sasha ang mga kontrabida. Sa sandaling yon, tinawag ng pinuno ang pinakapangit na espiritu sa mundo at inihagis ito sa kanila. Lumapit si Gray, sinasabing napakahusay ni Sasha ngayon. Malakas siya, at sinabi niya ito habang lumilikha ng harang upang ipagtanggol laban sa atake. Walang saysay ang paglaban. Desidido ang pinuno na patayin silang lahat. Balayo ito. Walang saysay ang kayamanan at karangalan kung nag-iisa. Wala silang alam. Darating na ang kanilang mga kasama at tatapusin na sila. Sumagot si Gray na matagal na nilang napatay ang lahat. Labis itong ikinagulat niya, dahil siya na lang pala ang natitira. Ang mga ayaw magtrabaho para sa kaligtasan ay walang lugar sa mundong lilikhain ni Gray. Pabulong na humingi ng paumanhin si Sasha sa kanyang grupo dahil natagalan ang paghihiganti sa kanilang pagkamatay. Ngunit sisikapin niya at susundan ang taong nagligtas sa kanya. Kalaunan, sinabi ni Ezekiel na iniligtas niya ang mga kampyong nakasalubong niya sa daan, ngunit wala silang masyadong nagawa. Dati, akala ni Fiona na nasa silid ng mga espiritu sila, at ipinakita ni Gray na iba ito. Nagbago ang lugar nang hinawakan niya ang fountain, at lumitaw sa harap nila ang dakilang espiritu ng tubig. Sinabi niya na nakapasa sila sa ilang pagsubok at kinilala sila bilang mga karapat-dapat na kampyon. Dinagdagan niya ang kakayahan ni Sasha na magpahilom. Ibibigay niya sa mandirigma ang lakas ng katawan ng isang bayani kay Ezekiel. Ang baluti ni Fiona ay tatanggap pa ng mas marami sa orihinal niyang bahagi ng kapangyarihan, at balak ni Gray na tumanggap ng isang spell ng tubig,
ngunit sumagot siya na iyon ay isang bagay na alam na niya. Naguluhan ang espiritu dahil walang sino man ang makakaalam ng gayong mahika nang hindi dumadaan sa templo. Sumagot si Gray na mas gusto niyang pagbutihin ang kanyang panunumbalik ng mana. Tumugon siya na patakaran na kailangan niyang tanggapin ang mahika, at bamantong hininga si Gray dahil siya ay kasing tigas ng ulo tulad ng naalala niya, at hiniling niya dito na pakinggan ang kanyang hiling, nagsasalita ng mga salita sa Latin na ikinatakot ng espiritu, at biglang isang harang ng tubig. Itinulak si Gray palayo sa kanyang grupo. Nagtanong ang dakilang espiritu kung paano niya nalaman ang mga ganoong salita. Ang dasal na ito ay ipinasa sa emperador ng Neuropasto na nagligtas sa mundo, ngunit hindi pa nililigtas ang mundong ito. Sumagot si Gray na kailangang gawin ng mga dakilang espiritu ang kanilang trabaho na magbigay ng mga biyaya. Ang ginagawa niya ngayon ay labag sa huli, nagpasya siyang ipasa sa kanya ang sikreto ng tubig, ang pinagmulan ng enerhiya. Ang kanyang lakas ng buhay ay magiging kasing lakas ng tubig bukal, at naramdaman ni Gray na nawala ang pagod ng kanyang katawan. Nang lumabas si Gray mula sa kulungan ng tubig, sinabi niya kay Fiona na ayos lang siya. Sabi ng espiritu na babantayan niya si Gray dahil sumuwi siya sa patakaran at susubaybayan siya. Sa wakas, umalis ang buong grupo sa templo, at tinanong ni Gray si Sasha kung wala siyang balak sumali sa grupo nila. Pumayag siya. Kung magaling silang tumanggap sa kanya, gusto niyang sumali. Natuwa si Ezekiel dahil malaking tulong ang magkaroon ng manggagamot. Niyakap siya ni Fiona, tuwang-tuwa dahil magkakaroon sila ng isa pang miyembro sa grupo. Sabi niya, pwede silang kumain sa kung saan at mag-shopping ng sama-sama. Sabi ni Gray lalabas siya para tignan ang mga kuta ng lungsod, at sinabi ni Ezekiel na palalawigan din niya ang imbitasyon na tumambay. Hinayaan sila ni Fiona na umalis dahil makakasama niya si Sasha. Lumayo sila. Nang mga sandaling yon, lumitaw si Hines, at tinanong ni Gray kung kumusta ang mga bagay-bagay. Dumating na ang mga materyales at inihahanda, pero hindi pa rin sila makahanap ng sapat na mga manggagawa. Sumalakay ang mga demonyo sa hilaga, at dapat sila mag-focus sa panig na yon. Sumang-ayon si Hines na gawin ang iniutos. Tinanong ni Ezekiel kung paano malalaman ni Gray ito, at sumagot siya, kutob lang niya. Ang bilang ng mga kampyon at mersenaryo ay dumarami kasama ang mga sundalo. Ngunit naisip ni Gray na mas mahalaga ang karanasan kaysa dami. Marami doon ang mga baguhan. Napunta si Ezekiel sa pagiging namamahala sa kanilang pagsasanay. Sabi ni Hines, kahanga-hanga si Gray. Siya ay mabait, kalmado, at laging iniisip ang iba. Hindi intensyon ng protagonista na maging Panginoon. Ipinagtatanggol lamang niya ang lungsod. Binalak ni Hines na gawin ang kanyang makakaya upang maging isang mahusay na pinuno. Bagamat hindi siya lubos na maaasahan, naisip ni Gray na maaari siyang maging isang mabuting Panginoon. Malapit na ang trahedya, at hindi siya maaaring mabaigo sa pagkakataong ito. Kasabay nito, matagal nang nakakulong si George. Ang pinto, bumukas at handa na sanang hilingin ni George na ilabas siya mula roon, dahil ang lumitaw ay hindi si Ezekiel sa pagkakataong ito, kundi si Hines. Nagpaumanhin siya dahil mas natagalan siya kaysa sa inaasahan para malaman kung nasaan siya. Gusto nang kumain ni George, maligo, at magkaroon ng babaeng magbibigay kasiyahan sa kanya. Ngunit di nagtagal, natamo niya ang isang malubhang sugat mula kay Hines. Hindi siya makapaniwala na traidor siya matapos siyang palayain. Dahil hindi nakapakipakinabang si George, kaya sisiguraduhin niyang hindi na siya makakapagsalita pa. Ayon sa hula ni Gray, sisilaki ang mga demonyo sa pagbubukang liwayway. Nag-aalala ang mga sundalo dahil handa sila sa gitna ng gabi, dahil sinabi ni Gray dati na sisikat ang araw sa gitna ng gabi. Mula sa kung saan, itinuro nila ang abot tanaw ng may lumitaw na liwanag. Sumisikat ang araw sa gitna ng gabi gaya ng inaasahan. O sa halip, hindi iyon araw, kundi isang malaking bilog ng pagtawag. Lumabas ang isang dragon na lumilipad kasama ang isang demonyo sa ibabaw. Nagsimula siyang magsalita sa isang hindi kilalang wika, at 12-dosenang bilog ang pumalit sa lahat ng paligid ng lungsod. Napakaraming halimaw ang nagsimulang lumitaw. Alisin ang lahat ng asterisko at mga panipi mula sa mga bilog. May mga dragon, kalansay, at lahat ng uri ng demonyong hindi kayang isipin. Ipinahayag ng mga sundalo ang kanilang pagdating ng may pagmamadali. Sinabi ni Gray na oras na.
Dapat hadlangan ng lahat ng pulutong ang mga atake sa pormasayon gaya ng pinagpraktisan. Magtutuon ang mga kampyon sa mas malalaking halimaw, at naghanda ang lahat. Naroon si Brenda bilang ipinagmamalaki ng pamilya at hindi maaaring magkaroon ng utang na loob sa isang karaniwang tao. Dumating ang kanyang grupo para tumulong. Makakaya nilang magtago sa likod niya. Handa na silang lahat. Ngayon, handa na si Gray na harapin ang mga halimaw. Narinig ng demonyo na mahina ang mga depensa at kakaunti ang mga sundalo. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na sumulong at puksain ang sangkatauhan. Kaya, nagsimula ring sumalakay ang mga tao laban sa kanila. Dapat silang manatiling handa dahil mas malalaki pang halimaw ang paparating. Nagpakawala ng mga salamangka at mga pana. Naghanda silang patuloy na sumalakay gamit ang mainit na langis kapag umakyat sila sa kuta. Nagtaka ang mga halimaw kung ano ang nangyari dahil mali ang impormasyon. Nagpasya silang wasakin ang mga pader at dumaan. At naroon si Brenda para tapusin silang lahat na nag-akalang kaya nilang wasakin ang lungsod. Sinamahan siya ni Fiona, at dumating din sina Ezekiel at Sasha para gamutin ang mga sugatang sundalo. Isa sa kanila ay umakyat sa pader at napakalaki kaya halos wala silang oras para magtanggol. Inilabas ni Gray ang kanyang masamang mata sa sandaling iyon. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na apoy na nagpalipad sa kanya ng malayo. Maayos ang takbo ng laban dahil sa biyaya ng dakilang espiritu. Hindi gaanong napapagod si Gray kumpara dati. Hindi ito katulad noong una, ngunit hindi tumitigil sa pagkirot ang kanyang mata. Sa nakaraang buhay, bumagsak si Red ng walang paglaban. Sa huli, pinaghihinalaan ni Gray na may taksil sa lungsod na gumawa ng. Nangyari ito, dumating ang mga ulat kay Orlando at Hines pagkatapos noon. Naitaboy nila ang mga unang pag-atake, pero nasira pa rin ang pader sa huli. Sabi ni Orlando, dapat sumama rin sila. At pinaalalahanan siya ni Hines na hindi dapat gawin yon ng isang lord. Ilalantad niya ang kanyang sarili sa panganib. Pero tumanggi si Orlando na iwanan ng isang taong nagligtas ng buhay nila. Nagtitiwala siya kay Hines na ipagkatiwala sa kanya ang lungsod. Kaya, nagpasya si Orlando na pangunahan ang kanyang mga sundalo para ipagtanggol ang lungsod. Noon, bigla na lang siyang inatake mula sa likod nang hindi niya inaasahan. Sabi ni Hines, masakit para sa kanyang ama ang nangyari. Gusto niya raw itong patayin sa huli. Pero iginiit na sirain ang kasiyahan niya. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam na mamatay sa kamay ng kanyang anak. Iniwan ng mga tao na hindi maintindihan kung ano ang biglang ginawa ni Hines sa kanilang Panginoon. Ngunit sumagot siya na masyadong mabagal ang lahat at nagsimulang magbasa ng isang demonyong orasayon. Sinakop ng mga bilog ang mga sundalong natakot. Kahit humingi sila ng tulong, nabigla silang lahat ng mga halimaw. Ito ang paraan na iniisip ni Hines kung paano dapat ang isang tunay na pinuno.